ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit, bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumagot. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Buhay ka.
Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami sa mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo.
Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali hoy. Sino matalo, babarilin ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Dito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo na naman ako. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yes, sige ma'am, go. Sige. Yan. Kasama na yung coat
Ayan, go! Bye-bye! Last day ko na po! O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go! Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Ah! Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Chino! Kim Chino! Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's
Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal Mahal na na Radyo. Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Buhay na buhay! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. nga. Diyan, Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet! ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa, Sa kami, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan Tagukan ay Babatukan. 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 At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga gagaya, naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kaya kami ang nauna. May padhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Oh. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan pagpalak na ang na ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. right. na kundol. Pundol ay... Opya Bob. Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, ito ay may-ari. Baboy. Opya. hopya kundol flavor. Samanta. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinam na. Bitikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Bakit nakita nyo sa amin masyado kayong competitive oh. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Ah, Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita.
Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, Sunod na salita ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Cheers. Ubusin ito, di ba? Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Ah! Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang Bakit kasagutan? nga ba tumatawa? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang ba? aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang sagot- Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw ha. Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede nawa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung papalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha tayo.
Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay... Carsoncillo o brief. Obrief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Ang na. sounds ay naghihibayo. It travels. Right? Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat Hindi. sila'y kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan, kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito.
Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Oh! Coffee bean to ah. So, everyday. Patawa ka naman dyan, kala mo naman. Mukha lang trash can, pero ano, everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talagang nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, no, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang
kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Mara! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa Natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files.
for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Hi, DJ Rocky at DJ Jello. Itago nyo na lang ako sa pangalang Emong. 26 years old. At ito, ang aking secret file. Meron akong long-time girlfriend. Itago natin siya sa pangalang Jessie. Year 2015, nung naging opisyal na magkarelasyon kami ni Jessie. Schoolmate kami at magkalapit ng tirahan. Hindi niya ako personal nakilala sa una. Pero dahil schoolmate kami, madalas ko siyang makita at ganun din siya sa akin. Ako kasi yung tipo ng taong hindi mahilig makipag-usap, lalo na nung high school. Mabibilang lang sa daliri ang mga kaklaseng kinakausap. Kaya nga sabi ng ilan, sa mga kakilala ko, meron daw akong sariling mundo. 4th year high school ako, nung naramdaman ko sa sarili ko, na gusto ko na si Jessie. Wala kaming formal na pag-uusap. Bago ko sabihin sa kanya na may gusto ako sa kanya, mahiyain kasi ako. Wala akong lakas ng loob para aminin kay Jessie ang nararamdaman ko sa kanya. Palagi kasing may kasama siya. Sa tuwing papasok sa eskwela at maging sa uwian. Naririnig ko rin sa ilan kong mga kakilala na maraming nagkakagusto at nanliligaw kay Jessie. Hindi naman nakakapagtaka dahil kahit simpleng babae siya, mababakas mo na ang kagandahan sa kanyang muka. At ang pagiging simple niya ang isa sa mga dahilan kung bakit ko siya nagustuhan. Desente siyang babae. Walang bisyo. Kahit na yung mga kaibigan niya may bisyo, siya wala. Hindi man siya ganun katalinuhan. Pero para sa akin, hindi niya kailangan maging matalino. Dahil sapat na siya para sa akin. DJ Rocky at DJ Jello. Masarap magmahal. Lalo na kung alam mong ibabalik ito sa iyo ng taong minamahal mo. Pero masakit pag nalaman mo at naramdaman mo na hindi na pala ikaw ang minamahal ng taong minamahal mo. College days palagi kami magkasama ni Jessie. Iisang campus lang ang pinapasukan namin kaya madalas kaming magkasama at nagkikita. Wala akong pera noon. Kaya hindi ko mabigyan ng material na bagay si Jessie. Minsan kapag sinaswerte, nakakakain sa fast food na gustong gusto niya. Pero kapag minamalas at kailangan pagkasyahin ng kukunting allowance, nagtitiis sa mga tusok-tusok. Buhay ng estudyanteng mahirap. Kapos na kapos ako. Gumagawaan ako ng paraan para kumita. Naging part-time tutor ako. At yung kinikita ko ay iniipon ko para sa tuwing kasama ko si Jessie ay naililibre ko siya kahit papaano. Birthday, Valentine's Day, Christmas, wala akong maibigay na mamahaling bagay kay Jessie. Oras, pagmamahal, sakripisyo. Yan ang mga bagay na kaya ko lang ibigay sa kanya. May mga panahong nagkakatampuhan kami dahil sa kanya-kanya naming pag-uugali. Aaminin ko, seloso ako. Hindi kasi maiwasang lapitan siya ng iba dahil nga maganda siya. Habang tumatagal ang aming relasyon, dumarating ang problema.
Gaya na lang ng pagka-addict pa ni Jessie sa Mobile Legends at online casinos. Sinusubukan kong intindihin siya sa kabila ng aking selos, sa kabila ng aking mga pangamba. Dahil ganun ang pagmamahal ko para sa kanya. Mapagtiis at marunong umintindi. Pero minsan kahit anong pag-intindi, ang ginagawa ko o pinapairal ko. Talagang sumusobra si Jessie at inuubos niya ang pasensya ko. Year 2019, nakapagtapos ako sa kolehiyo sa kursong Political Science. Nagtrabaho sa ahensya ng gobyerno. Simpleng pangarap na makapagtapos ng pag-aaral, makapagtrabaho at makatulong sa pamilya. At syempre, ang mapakasalan ko ang long-time partner ko na si Jessie. Yan ang goal ko. Nakilala na namin ang isa't isa ni Jessie. Hindi na ako katulad ng dati na nagkipag-away pa sa mga simpleng bagay. Medyo nabawasan ang pagiging seloso ko. Sumunod na taon, 2020, nakagraduate si Jessie sa kolehiyo. Office management naman ang kanyang kurso. Nakahanap naman siya agad ng trabaho. Masaya naman. Dahil nung nagkaroon siya ng trabaho, nabibili na niya yung mga gusto niya. Yung mga dating bagay na hindi ko na ibibigay sa kanya at hindi niya rin maibigay sa akin, unti-unti na naming naibibigay sa isa't isa. Masaya kaming namuhay kasama ang kani-kaniyang pamilya. Naging close sa isa't isa ang mga magulang at kamag-anakan namin. Kaya palagi nilang bukang bibig ay kung kailan daw ba kami ikakasal. Hindi ko masagot kasi yung ganung bagay ay pinaghahandaan at pinagpaplanuhan. DJ Rocky at DJ Jello, siguradong sigurado ako na pakakasalan ko si Jessie. Hanggang sa hindi inaasahang pangyayari ang dumating sa buhay naming dalawa. Year 2024. Halos mag-iisang dekada na kami. Unti-unting nag-iba ang pakikitungo sa akin ni Jessie. Alam ko busy ang schedule niya dahil sa trabaho. Marami siyang obligasyon na dapat ayusin o unahin. Sinubukan kong wag pairalin ang aking emosyon. Palagi siyang may dahilan na kung minsan wala rin akong matanggap na sagot. Kung bakit hindi kami pwedeng magkita. Minsan nasa bahay nila ako. Hinihintay ko siya pero gabi na wala pa siya. Yung dating araw ng Sabado at Linggo na magkasama kami, abay bihira na lang kung mangyari. Para bang nawala ng pakialam sa akin si Jessie. At sa tuwing kasama ko siya, wala siyang ibang ginawa kundi maglaro. Maglaro ng Mobile Legends. At magsugal online. Kaya yung pagtunganga ko sa kanila, pag-aantay ko sa kanila, uuwi ko na lang. Kasi wala naman siyang ganang kausapin ako. Na para bang ayaw niya akong makasama o makausap. Hanggang sa nalaman ko na may karelasyon si Jessie na nakakalaro niya sa mobile game. Kinumpronta ko si Jessie. Ang sagot niya sa akin, wala lang daw yun. Naisip ko, DJ Rocky at DJ Jello, hindi ko kayang mawala si Jessie sa buhay ko. Na kaya, nagbago siya, dahil may iba na. Pero okay lang tatanggapin ko yun. Hindi pa naman nagtatagal ang relasyon nila.
Kaya binigyan ko siya ng privacy pa. Hinayaan ko siya mamuhay sa paraang gusto niya. Hinayaan ko siya na mahalin ako tulad ng sabi niya at sa paraang ipinapakita niya. Tinanggap ko siya, in short. Akala ko magiging maayos ang lahat sa amin. Pero dito pala mas bibigat pa ang problema namin. November 2024 ay muli akong nakabasa ng mensahe sa cellphone ni Jessie. Mahal kita. Mahal na mahal. Nanginig ako, nakaramdam ako ng takot. Dahil alam ko na ang mga salitang yun ay sa akin niya lang sinasabi. Mapapersonal man o sa social media. Napaka-espesyal ng taong to kung masabihan niya ng mahal na mahal niya. Nakakagulat. Nakakagulat. Dahil nalaman ko na ang lalaking minamahal niya ay katrabaho niya. Itago natin ito sa pangalang Mark. Isang matandang binata. Ilang taon? 65 years old. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa pagkakataong yun. Pero kumapit ako. Kumapit ako sa relasyon namin. Sakit ang ilong ko. Hello, Michael Belacura. Bigay ko. Ano yan? Tanggap namin. Tanggapin mo yan. Ano yan? Bigay ko. 180 mo yan. Bigay ko sa'yo. Cousin mo na ba si Laika? Charot. Si paring Tonyo, no? Alam nyo, oo nga, ito na nga. Sinisend ko na. Sorry, dude. Miss ko lang yung pang Saturday. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio. Hi mga kabisyo. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. At kasama nyo rin! At ganon. At kasama nyo rin ang mga Thank you DJ Titan sa t-shirt na bigay sa akin. Wow, Nick. Hello sa'yo, Nick. Dudalawa yung nagtok ako. Totoo? Anong kulay niya, Nick? Black? Or ano? Anong kulay niya, Nick? Yung red or black? Parang black yata eh. Alam mo, dun nakakatuwa, no? Minsan, pero nakaka-nervyos din. Na ano? Kaya, ano rin ako eh, thank you din ako dito sa'yo, Dude. Kasi ito nga pala, hindi ko pala ito nakwento kanina habang nasa biyahe tayo. Ano? Ninervyos ako, Dude. Dahil?
sa Pote Road ako, dude. Kinata ko ng sasakyan. Kinata ko ng sasakyan. I swear to God, kinata ko ng sasakyan. Tapos, may bumaba. Oh. Kinata ko. Sabi niya, DJ Angelo, di ba kayo po mag-partner ni Rocky? Kasi stoplight, tapos kinat niya ako eh. Sa stoplight, alam niya papula, gumanon siya. Tapos, kinatok niya ako. Ang sabi doon na, DJ Angelo, nakita ko po yung sticker mo. Di ba sa likod ng nakita ko po yung sticker mo. Di ba po kayo po yung kasama ni Rocky Pera? Tama po ba ako? Opo. Sir, baka pwede mo makain ng t-shirt. Yun siya ba yun? Hindi ko alam kung siya yun or iba pa. Kasi dude, talagang alam mo yung putla ko. Oo, yung parang akala mo sinundan ka na ng may violation bubugbugin ka, ba ako? ganon. Hindi, kala ko bubugbugin ba ako? Naasar ba sa akin sa call? Kasi, dude, private na sabi ko, Diyos ko po, Lord. Kaya yung yung binibigay ko yung t-shirt, nagagano pa ako, sir. Ito po. Kang sakay. Maraming salamat po. Ha? Buti may t-shirt ka. Oo, doon nangihingi kasi ako minsan dahil nga kailangan. Pero nakakatuwa din. Oo, grabe. Grabe yun nakakatuwa Grabe. na. Iba talaga tong Rocky Secret Friends mo. Hindi, tsaka nakakatuwa na talaga nakatutok sila sa atin. Alam nila yung mga updates na nangyayari sa atin. Oh, dude. Ito iba naman, GSM naman daw siya na driver ako sa Gentry. Hello po, Sir Nick. Hello po sa inyo at magandang araw po. At lagi pong nakatutok sa atin. Yan yung mga Gentry driver ng Green GSM. Nako, mababait yung mga yan. Kaya yung iba, nga. pasaway. Pag GSM driver ka, ibig sabihin sweet lover Yan. with a green mind. With a green mind kasi green GSM. Huh? Ayan, shoutout kay JV de Mapiles. Miss na miss ka na niya. Sino ba to? Anong pangalan mo, ha? Nalala ko tuloy yun. Hoy, si Sir Sid Reyes ay nandito. Boss! Sir Sid, ano na? Boss, Sir ano mang sabihin nila. Haranahin ka ba namin, boss? Ika'y patuloy kong mamahalin. Maging sino ka man. Yahoo! Malapit na! Malapit na! Mars, Mars, I love you, Mars! Malapit na! Nandiyan si Beb. Arian, hello. Lapit na. Sir Sid, thank you Ika'y talaga. patuloy kong mamahalin. Thank you very much, Teacher Gracie from Isabela. Genro Manalo. Grabe yung puso niya ni Sir Sed. Oo naman. Bait yan, bait yan. Tara na. Ayan yung unang-una nagtiwala sa akin, dude, na pahuso ko dun sa BGC. Talaga ba? Kasi nag-meet sa akin. Ayan yung isa sa mga, nag-push sa BGC. Talagang yan. Kasama ko si Jasmine. Yeah. Ay, yes. Baka ma-develop na kayo ni Jasmine sa pagiging host niyo. Hindi, Mars. Hindi host. Rocky Dera ang pangarap ko makasama. Hindi. Ang pagiging host nyo, ito naman. Pagiging host. Diba, Kasi syempre, okay din yung mga tandem na Englishera yung mo. Kasi ako dati, kilala mo si Nick Dominic Nicolas. Ng baba. Oo, yun naman yung lagi pinapartner sa akin. So, kaya parang medyo na namin na kapag nagko-corporate, okay kami dalawa ni Nick. Kasi siya yung taga-balanse ng English. Tapos ako naman yung taga-balanse ng Tagalog. Hindi, kaya mo naman ng English, Tagalog eh. O, paminsan. Magaling yan si Rocky. Kunyari lang kuhain nyo yan sa racket nyo, mga kasal, binyag, may patay man kayo kuhain niya. Napakahusay niyan. Tapos kapag kailangan nyo ng taga-kanta, yan, kuhain nyo rin ito. Oo. Pwede ako dyan. Machinita. Kunyari, bababa na yung mga pamilya nyo. Kunyari, ilulubog na. Hoy, grabe ka. May iba-ibang version po ang Chinita Girl, ha? Depende po yan sa mga inaatin ng kong version. Sige, ano? Kunyari, pang malungkot. Paano yan? Tinining ting 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 ganun pa yan, dude. Oh, may ganun yan. May pang masigla, may pang malungkot. Sa iyong tingin. Sa iyong tingin. Kaya nangyayari, laging hap lang ang nakukuha kong bayad sa akin eh. Kaya pala. Hindi, kasi baka mama yung pambayad talaga nandun nasama sa patay Yung pambuo. Parang nagkamali kami ginawa. Ala na, ako. Ang dami ko kinain. Kasi,
Kasi dude, naramdaman ko yung gutom ko yun. Hindi, tsaka ang sarap kasi kumain talaga pag nilibre ka. Kasi sinulit ko talaga yung yung binayaran nila Mama Nicole. Nilibre kami by the way nila Mama Nicole kanina. Grabe, ang sarap. Sarap talaga pag libre, no? Tsaka ang dami natin mga napagkwentuhan ng mga chismis. Hindi naman chismis, meeting yun, dude. Meeting yun, Mars. Hindi, dude. Masaya din ang chismis. Meeting yun, meeting. Pero positive thinker tayo. Yes. Hi, DJ Rako. Sobrang pretty mo. Thank you. Ako yung nagpa-picture tayo sa Vista Mall Gentry. Hello po sa inyo. Uy, sa Vista Mall Gentry ko pala doon natatagpuan. Hindi, minsan kasi nagcha-charge ako doon eh. Sa Vista Gentry. Iba-iba, dude. May kawit. Kalang sa Ayala Mall ka na Meron kawit. din ako sa iba-iba, dude. Depende sa kung sino inuwian mo. Ay, nako. Patay. Ano nga yung kasama mo, no? Yun yung isang no? Dude. Na magsasaya. Dude, sinend ko na. Sorry yan. Medyo na late lang. Si Emong? Oo, si Emong. Basta, ang nun, chinaga niya yung girl. Pero nalaman niya bigla na may matandang lalaking jowa. Pero jowa niya na yun. Yung babae, nalaman niyang may matandang jowa. Hindi, lalaki yung sender natin si Emong. Oo. So nalaman niya na yung girl niya, girlfriend niya, May matandang jowa. lalaki, naka-work. 65 years old. Na gina-jowa? Oo. Si Jessie? Si Jessie yung jowa niya. Oo nga. Ayun na may jowa-jowa, no? Ha? Yun ang jowa-jowa. Jumojowa sa matanda. Oo nga, matanda. Naku, talaga to si Jessie. Ba't mo pinangalan? Parang pangalan mo. Oo nga. Hindi, Jessie walang Y yan. Oo nga, Jessie. No, may Ito bilang yung mga mga dati-dati pa na kumapit siya pero ang tanong, kakapit din ba si Jessie sa kanya? Yun yung parang palaisip. Paano kung ikaw na lang yung lumalaban? Parang ganun doon. Ang lakas ng pangalan na Mark, no? Mark Heras. Ay, may issue yata ngayon yun, di ba? Nag-iwalay ba sila? Di ko alam doon eh. Parang may alam ka doon. Wala. Nakamute pa ako sa part 1. Ay! Ano yun? Nakamute ba ako? Hindi. Boss Dut, nakamute? Hindi, kasi nung nakamute ako, alam ni Dut yan. Dut, mukhang mukhang inaayos nga ni... Inaayos yata ni Dut Dut, mukhang hindi makasagot eh. Sama. Ay, naka-mute kanina habang mag-on-air. Okay. Mute pala. Okay. Oh. Nahabol naman pala. Pero naayos. Okay lang yun. Ang mahalaga magkasama na tayo. Naririnig nyo na kami. Okay lang, medyo magre-recap naman si Titan Jello. Ay, ano na nga yung Dude, papalit natin. Dude. Inarbor na natin yan kay... Pare ko eh. Tatry kong gawin yung sinasabi mo. Sa hirap at ginhawa, no? Nung panahon na kolehiyo, high school sila, nagsama sila. Pero pagkaroon pala ng trabaho, talagang hindi mo masasabi doon, no? Oo naman. Hindi sa tagal. Ang pagiging loyal ng isang tao para sa'yo, no? Matagal pa babalik natin doon kapag tapos ka magsalita? Mga 5 to 10 minutes. Kayang magbawas. Oh, sige, magbawas ka. Kaya mo yan, dude, kasi mas matagal ako sa'yo kaysa. Tatawagan na lang kita pag malapit na. Dito ko ilalagay lahat ng plug. Lagay ko yung plug mamaya dun sa isa. Ako din nararamdaman ko sa cheese siguro.
Lalamig na. Hindi, baka, ay, hindi, ano mo, magbasa ka na, tapos pagkatas nun, bumetching ka na. Gusto mo ngayon ka na basa? Wala, konti pa dun. Joke lang, dude. Joke lang. Dude. Dude. Ay, ngayon na ba o mamaya pa? Ngayon na? Alam ko. Ngayon na. Mamaya, ngayon. Papa, magsalita ka lang. Go, ayan. Sa mga kabisyo natin out there na gustong-gustong bumuenas, abang-abang lang kayo sa Bingo Plus Pabuenas. Sa bukas na po ay pwede ka na manalo ng 500 pesos sa atin ng Bingo Plus Pabuenas. Ito na ang sign mo para pumasok ka na sa iyong winning era. Tapos eto kabisyo talaga, may question of the week lang kami na itatanong, gandahan mo lang yung sagot mo at malay mo, ikaw ang mapiling mananalo ng 500 pesos. Kaya wag niyo nang kakalimutan, i-download na ang Bingo Plus app at huwag kakalimutan na i-like at i-follow ang Facebook page ng Love Radio Manila. So this is me, DJ Rakitera, para sa Pabuenas hatid sa atin ng Bingo Plus. Your story they never knew existed. Sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang kwento ni Emong na ibinahagi niya po sa ating programang Secret Files. Si Emong na may iniibig na si Jessie. Halos 9 na taon na po silang magkasama. Naging saksi sa paglago ng isa't isa mula sa hirap ng kolehiyo hanggang magkaroon sila ng trabaho. Mga kabisyo, matapos ang kanilang 9th anniversary, naging malamig ang pakikitungo ni Jessie sa kanyang minamahal na si Emong. Sa kadahilanan nga na meron palang karelasyon itong si Jessie na matanda sa kanilang trabaho. Mga kabisyo, handa ka bang ipagpalit ang taong umiibig sa'yo at nakasama mo sa hirap at ginhawa patungo sa mga pinapangarap nyo lang noon? Handa ka bang ipagpalit katulad ni Jessie ang taong handang umintindi sa'yo sa taong hindi mo pa lubusang kilala? Ano ba talaga gusto ni Jessie kay Mark na isang 65 years old na? Malalaman natin yan, mga kabisyo, sa ikalawang bahagi ng ating programang Rocky's Secret Files with Titan Jello. Hindi ko alam
kung anong gagawin ko, DJ Rocky at DJ Jello. Nang malaman ko na merong lalaking minamahal si Jessie na isang matandang binata. Pero kumapit pa rin ako. Kumapit ako sa pagmamahalan naming dalawa. Inamin sa akin ni Jessie na hindi na ako ang mahal niya. At si Mark na ang taong gusto niyang makasama. Ang daming mga bagay na tumatakbo sa isip ko. Akala ko nandun pa rin yung pagmamahal niya para sa akin pero wala na pala. Marami akong rason na natanggap mula sa kanya. Mahigpit daw ako masyado. Na para bang hinihigpitan ko siya. Na parang asawa. Hindi naman dapat. Mapagpasensya daw si Mark. Hindi raw ako mapagpasensya. Ayaw ko na sa'yo. Maghiwalay na tayo. Hindi na ikaw ang mahal ko. Mas mabuting sabihin ko na to sa'yo kaysa lokohin kita. Yun yung mga salitang narinig ko mula kay Jessie. Napaisip ako. Kaya ba pinipili niya itong si Mark? Kasi may sasakyan siya, ako wala. Sa public transport lang ako umaasa. Dahil ba sa estado ng buhay? Ang nakakalungkot pa dito, DJ Rocky at DJ Jello, maging ang mga malalapit niyang kaibigan, sinuportahan si Jessie. 10 taon ng buhay ko kasama ko siya. At bigla na lang niya itatapon ang lahat. Wala akong pagsisisi na pinili ko si Jessie. Nangihinayang lang ako sa mga panahong ginugol naming dalawa. Sa mga pangarap na minsan naming pinag-isipan at binalak na buuin at tuparin. Tatlong buwan mula nung makipaghiwalay sa akin si Jessie. Nalaman kong buntis siya. Oo, DJ Rocky at DJ Jello. Buntis si Jessie. Siya rin mismong nagsabi sa akin. Nung una'y nakaramdam ako ng kaba. Dahil baka ako ang ama ng ipinagbubuntis niya. Kaya siya nakipagkita at nakipag-usap sa akin. Nakakapagtaka lang kung bakit kailangan pa niya akong makita. Kasi nga nung nakipaghiwalay siya sa akin, pinipilit niya akong layuan siya. Buong-buo na ang desisyon niya. Hanggang sa nalaman ko na kaya pala siya nakipagkita sa akin para makapagbahagi din ng kanyang realizations. Yung inaakala daw niyang matino na si Mark. Yung akala niyang mabait, sweet, maintindihin, unti-unting nagbago. Mas nakikilala niya raw si Mark
dahil sa pagsasama nila. At hindi niya na raw nagugustuhan ang pag-uugali ni Mark. Diretso kung magsalita, arugante, mataas ang ere, at hindi kayang magpakumbaba. Hindi rin daw nito kayang humarap sa kanyang mga magulang. At hindi siya maipaglaban. Wala rin daw planong magpakasal si Mark. Dahil ayaw nitong magpatali. Sanay na daw ito sa buhay binata. Kinumpirma sa akin ni Jessie na ang sanggol na ipinagbubuntis niya ay anak ni Mark. Hindi naman sa akin. DJ Rocky at DJ Jello, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko sa pagkakataong yun. Maawa ba ako sa kanya? O makakaramdam ako ng relief? Gayunpaman, niyakap ko siya bilang tanda ng pagmamahal. Pagmamahal ko para sa kanya. DJ Rocky at DJ Jello nanganak si Jessie noong May 2025. Sinamahan ko siya nung nanganak siya. Ako ang tumayong tatay sa batang pinangalanan niyang Shane. Sa ngayon tahimik na akong namumuhay. Habang si Jessie naman ay isang single mother. Si Mark, nagretiro na sa kanyang trabaho. At ng ibang bansa. Masakit mang ipinagpalit ako ni Jessie. Pero masaya na rin ako sa kabilang banda. Sa tuwing nakikita ko, ang saya niya sa mga pagkakataong kasakasama niya ang bata. Nakikita kong masaya siya. At kahit hindi ko man sariling anak si Shane, mahal ko rin siya. Humingi ng tawad si Jessie sa akin. Pinagsisihan niya raw ang lahat. Pinatawad ko na siya. Sinabi ko sa kanya na hindi pa huli ang lahat para sa kanya. Na sana'y matuto siya sa naranasan niya at mas maging matibay para sa kanyang anak. Dahil siya lang ang inaasahan nito. DJ Rocky at DJ Jello, ngayon ko lang nalaman na kahit pala masakit, pwede ka pa rin magmahal. At may pagmamahal na tunay kahit nasasaktan ka. Ang pagmamahal ko kay Jessie ay parang hangin. Hindi man nakikita pero nararamdaman ko. Tapat at masasabi kong totoo. Kung sakali mang pagtatagpuin kami ng tadhana, hindi ako magdadalawang isip na tanggapin siya, alagaan siya, at mahalin siya. Tulad ng dati. Mahal na mahal ko si Jessie. Kahit sa panahong alam kong hindi na ako ang mahal niya. Siguro kaya ako napasulat sa programa ninyo, DJ Rocky at DJ Jello, ay para ibahagi lang ang nararamdaman ko. Hindi ko naman kailangan
ng payo. Kailangan ko lang na may makikinig sa akin. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Muli, ako si Emo. At ito, ang aking secret file. Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Huh? Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Yamitay ko na sa... Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo
ang best friend ko pag nilalabasan. Hoy! Sinota mo ang best friend ko! Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic? Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Tandaan mo. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Kasi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano? Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto mo na? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Ganyan pala lasa ng rin. Conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Partner, ang sakit lang nung nangyari kay Emong.
totoo, parang gusto kong sabunutan yung babae. Nandun ka na sa taong handang samahan ka sa hirap at ginawa. Hindi mo ba napahalagahan yun? Tapos mo, nung namili siya ng 65 years old na si Mark, katrabaho, akala niya sa umpisa, mabait, sweet, maalagain, or maalaga, maunawain, maintindihin. O, hindi naman pala, short-tempered at hindi marunong manindigan. Alam mo, yun yung sinasabi nga, nasa kutsyon ka na. Lumipat ka pa sa papag. Banig. O papag. Tama. Nilalamok ka pa. Oo. Pero dude, kasi in fairness naman dito kay Mark na katrabaho niya, ang nakikita ko dyan parang mala CEO levels eh. Kumbaga parang siguro yung arrive nito pagdating ng opisina, itong si Mark, siguro yung pabango nito, Jo Malone. Wow! Yung ganun level, baka yun yung pabango niya. Tapos, o baka sabihin natin Dior, yung sa Vogue. Tama ba? Yun ba yung pronunciation? Wala akong ganyan eh. Baka ganun yung mga pabango niya. Tapos pag dumaan talaga sa harap mo, as in yung mapapalingon ka bilang babae. Tapos, siguro may itsura din. Tapos malaki yung matangkad. Tapos mapagbigay. Ang babae pa naman, kapag binigyan ng material na bagay, sa una lang medyo masungit yan, pero eventually makukuha mo rin ang kiliti niyan. Hindi ko nilalahat pero usually ang babae ganun eh. Sa una medyo masungit eh. Tigre yan. Tama. Pero kapag nahuli mo yung loob, nakuha mo yung sinasabing kiliti. O kaya yung tawag doon, language of love. Yan! Language of love, yung receiving part. Tapos gifts yung receiving part niya. Yung mas nararamdaman niya na mahal siya na isang tao kapag nakakatanggap siya ng regalo. Tapos talagang dinamihan mo siya ng gano'n, nilove bomb mo siya ng gano'n, na maintindihin ako, ganyan, bibigyan kita ng mga ganito. Talagang mapoprograma yung utak ng babae na kaya kong panindigan ito. Tama. Feeling ko ganun yung nangyari sa kanya eh. Especially bata pa siya, bagets pa siya. Kaya inisip niya na good catch etong si Mark. Ang hindi niya alam, hindi pala marunong talaga manindigan to. Sa umpisa lang to magaling. Tama. Tsaka si Jessie, no, ba't gusto niya kasi dun sa subok na, no? Ayaw niya dun sa mga bago-bago pa. No? Tingin ko si Jessie ma-explore din to eh. Gusto niya masubukan yung 65 years old. Ano bang maibibigay sa akin na challenge para sa akin? Ano bang kayang ipatikim o iparamdam sa akin ng isang 65 years old? Yeah. Sabi nga daw nila, iba daw ang subok na. Diba? Iba daw yung experienceado. Oo, iba na yung sinubok na ng panahon. Wait diba? lang, tumatayo pa ba? Ay, may nakakatayo pa ba yan? Yung tuhod ba yan? Kompleto pa? Baka may tama na yung tuhod niyan? Wala lang, dude, kasi wala namang age, 'di ba, pagdating sa pagmamahal. Yes. Wala naman eh. Kaya lang dun sa options niya talaga, kinonsider niya talaga yung isa, yung katrabaho. Samantalang ito naman etong boyfriend mo na to, yung estado sa buhay, sabihin na nating hindi ganun kaganda. Kasi pinaghihirapan pa niya. Nandun yung pagsisikap, nandun yung pagsisipag, nandun yung goals eh. Futuristic naman siya na gusto niyang ibigay yung magandang buhay para dito kay Jessie eh. Kaya lang si Jessie, feeling ko, may mga paghahangad siguro siya na makuha niya agad-agad. Gets mo, dude? Yung parang hindi na siguro nagtitiwala sa proseso. Parang may nainip na o dala na rin siguro ng immaturity. Kaya nagdesisyon siya na, dito na ako sa kabila. At least nakukuha ko lahat kagad. Oo, pero ang mga bagay o mga taong nakukuha agad ay madali ring mawala. Tama. Yun ang mahirap, no? Pag hindi ka marunong makontento sa relasyon. Yun lang, yun ang number one Yung number one na tingin ko hindi man natin, wala man sa libro. Hindi naman, kasi sa pag-ibig naman talaga wala naman siyang booklet, diba? Oo, di ba na dapat ito ang gagawin para maging maayos yung relasyon. Pero dapat ang tingin kong pinaka solusyon para hindi kayo magkaroon ng problema ng partner mo, dapat makontento kayo kung anong meron kayo. Kung anong meron yung partner mo, makontento ka. Ano yung wala sa kanya, tanggapin mo. Tsaka kung siguro, dude,
meron kang mga bagay na ayaw sa partner mo na pag-uusapan naman yan eh. Mhm. Ang tawag doon, compromise. Mhm. So kung ayaw mo yung pag-uugali niya ng pagiging seloso niya, tanungin mo muna din kung bakit ba siya nagsiselos. Ano nagpapatrigger sa kanya ng pagiging seloso niya? Ano bang din kulang sa'yo? Ano bang kulang sa akin? Bakit siya nagiging seloso bigla? Kasi dude, hindi na naman niya ipapakita yung ganong pag-uugali kung walang pinagmulan. Baka kasi nagkukulang ka ng pagpapadama ng security. Hindi mo siya na-assure. Hindi mo nabibigyan ng tamang oras at pagbibigay ng words of affirmation. Maganda ring i-explore natin tong tinatawag na love languages eh. Kasi baka hindi rin kayo nagtatagpo nung mga gusto nyong maiparamdam sa inyo na klase ng pagmamahal. Kaya nga dude, ang pagpili daw talaga ng partner, hindi pa din daw doon natatapos yung journey ng pagmamahalan ninyo. Yes. Hindi lang sa pagpili sa kanya everyday. Dapat kilalanin mo rin siya everyday. So magkaiba yung pinipili mo siya doon sa sinusubukan mo siyang kilalanin araw-araw, minuto. Alam mo yun dude, kahit matagal na kayo, marami ka pa rin nadidiscover sa kanya na, ay ganito pala siya, ay ayaw niya pala to, ay ganyan. And alam mo, kapag inaaral mo yung taong pinipili mo, mas nagkakaroon ka ng understanding sa kanya. Mas may mga bagay ka na hindi gagawin dahil alam mong kagagalit niya at ayaw mong sumama loob niya, ayaw niyo mong magkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan. Ganun siya. So, knowing your partner, analyzing your partner, discovering him or her, will lead to a more successful relationship. Yun yung pakiramdam ko. Tama yun. Kaya dapat kapag na-discover mo sa partner mo yung mga bagay na ngayon mo lang natuklasan sa kanya, na hindi mo naman nakita na, uy, hindi to siya. Ngayon ko lang to nakita. Dapat tanggap mo yun. Handa ka dun. Kasi oo, natuklasan mo nga, nalaman mo nga, at nakikilala mo siya araw-araw, pero paano ka magre-react dun? Yun naman yung mahirap din dun. Kailangan handa ka doon sa mga bagay na mga panibago madidiscover mo. Pwedeng tanggapin lang natin yung yon o malaman natin yon, pero paano mo paninindigan sa sarili mo na kahit nalaman ko ngayon na ganito pala siya, mahal ko pa rin siya. At yan ang pinapakita nitong sender natin na si Emong. Dude, imagine mo, nalaman niya na merong kalandian itong si Jessie sa mobile game na Mobile Legends. Doon nagkaka-chat eh. Di ba? Normally, doon talaga nagsisimula ang mga kabitan eh. Hindi ako mahilig din sa mga larong ganyan. Totoo ba? Kahit anong klaseng mobile game? Hindi. Never kang nahilig? Pati yung mga dating app, di ako pero sa personal, alam ko, hindi ako sinasabing hindi ako babaero ha. Iiwasan ko na. Di ba? Sasabihin ko na, makasalanan tayo. Ganun, Alam mo, pero hindi lang ako gumagamit ng ganyan. Hindi lang ako gumagamit ng mga ganyan. Ano tayo na, malinis kasi record mo. Ayaw mo nang may resibo. Ayaw mo yung mga nahuhuli ka, kaya gusto mo mga personal. Verbalan lang. Verbalan lang. Kasi pwedeng i-delay. Nakita ka daw ni ganito. Wala ko. Anong ebidensya mo? Hindi, yun. Totoo yun. Totoo naman yun. Yung mga games na ganyan. Diyan lang talaga Nagkakaroon ng something, no? Something. Kapag lagi mo nakakalaro. Kasi nga, dude, isa pa din yun na na parang part of the tukso eh. Yung pag madalas mong nakakasama, yung isang tao, tapos parang pakiramdam mo, napafamiliar ka na sa kanya. Napafamiliarize ka na niyan mo siya, ganyan. Parang may sense of belonging. Tapos may sense of safety and security to the point na iisipin mo din na parang good catch to, siya na lang. May ganun eh. Kaya siguro yun yung naramdaman ni Jessie, diba? Hindi rin natin masabi, baka yun yung naramdaman niya doon sa kalaro niya, yun din yung naramdaman niya kay Mark. Pero yun nga eh, yung pagmamahal ni Emong, kahit ang dami niya na na-discover dito kay Jessie, nandun pa din, dude. Biruin mo, nanganak na si Jessie at lahat-lahat. Sabi niya doon, hindi ko naman kailangan ng advice. Gusto ko lang talaga mailabas yun sa loobin ko. Kung pagtagpuin kami ng tadhana, mamahalin ko pa rin siya. Ganun, dude. Ganun yung klase ng pagmamahal niya. May mga taong ganun talaga. Na hindi nila kayang basta-basta bitawan yung pagmamahal nila dun sa taong nakagawa sa kanila ng pagkakamali. Hindi natin pwedeng mapaliwanag yun eh.
Kasi, unang-una, may mga tao talagang grabe, sobra, at hindi kaya natin ipaliwanag basta-basta yung pagmamahal nila. Mapapasabi na nga lang tayong tatanga-tanga ba tong tao na to? Actually. Pero hindi, may pinaghuhugutan sila kung bakit sila ganun eh. Hindi dude, pero alam mo, may narinig ako may nabasa ako about it. Ang mga taong tumatanggap daw na second option lang sila o nalukulukuhin lang sila, ay taong mababa ang self-esteem. So kung ang pagtingin mo sa sarili mo ay ganitong klase lang ng tao yung dapat mapunta sa'yo o yung klase ng pagmamahal na papunta sa'yo na niloloko-loko ka lang paulit-ulit, then baka mababa talaga yung pagtingin mo sa sarili mo. Baka hindi sapat yung respeto at pagmamahal mo sa sarili mo. Hindi ko alam kung Ganun accurate ba? yun, 100%, at Yes. yun talaga si Emong. Pero napapaisip din ako na baka ganun nga. Pero again, who are we to judge him based on his decisions? Tama. Nagmamahal lang naman talaga siya ng tapat at totoo. Di natin alam kung ano pinaghuhugutan ni Emong kung bakit hanggang ngayon yun pa rin yung sinisigaw ng puso niya. Ang ganda siguro talaga nito ni Jessie. Lahat kasi ng mga Jessie magaganda. Natawa si Tita Jello kasi ang real name ng Rakiteran yung lingkod ay Jessie. Pero nagulat niya ako hindi ako magpapapalit. Hindi ko papalitan yung taong relasyon minamahal ko, mo, no, para diba? lang sa 65 years old. Unless siguro mamamatay na siya. Yung 65 years old. Tapos sa akin ba pupunta yung pera? So sasabihin ko na lang sa asawa ko, wait lang papapatayin muna natin. Practical lang. Oo, para sasamsamin ko muna yung yaman. Tapos babalik ako sa'yo, Diba? Ganun na lang yung gagawin ko. Tama, practical lang. Practical lang. Ganyan naman buhay Oo. Parang ekis ako sa langit. Anyway, kabisyo, kung gusto nyo mag-share ng secrets, share to us rakitera@gmail.com. Kasama nyo pa rin kami hanggang mamayang 12:00. Nang madaling araw pa rin tayo magsasama. Kasama ang Basta Princess DJ Rakitera. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailan ba bang i-memorize yan? Basic! Susunod na po ang Top Secrets. This is Among's Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic! Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, okay. Dahil yan ay isang Likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto mo na? Tagay. O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong-gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Yan yung palalasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan ng kasagutan oras ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Uy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's Saan kayo pupunta sa OORADIO? Ako yung may suggestion. Dahil sila yung mga lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos namin. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Carbs on. Tokwa! Kabayan. Ano pula?
May itlog ka bang? Tagay! Marami kagat Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa Kape. kape. Sa mainit na kape. Ano, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. What can I say? Ang sarap. Ay, kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami, kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulani! Sinasabi? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulani! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling ba? Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nagaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ito, sarap! Wow! Empanada! Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya? Hindi dapat ganito. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Ganito ang paghahawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Hindi masarap to. Nakaking nalang-nalain natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kaming kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. 3, 2, Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa oorat. Tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung magko-cross-cross. Cross-cross. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Nangangopya. Ang score ay mapupunta sa oorat. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng mahal na radyo.
Pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo. radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay. Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag. nang manalo. Sige, sige. Atin ang ibigay dahil sila yung nangulelat kayo. Oo nga eh. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangungopia. Nangungurak. Nangungopia. Nangunguraka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? Sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga ngayon. maligaya Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Konyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido.
mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Lobo. Sabi mo lang mahal ko po. O, si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo kay paglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? B.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako nireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito. Di ba? Kaya mo kong buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako nito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ko, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Huh? Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? PCH na po sila, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa AFA.
wag. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya, ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat, okay lang, sakto. Opo, ma. Yakapin ko, o sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo, ayan, magmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Ay, kaway na 30. Hello? Andito ako sa may Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka mo, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aangkas ka ba? Saan ka ba? Pwede lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Dali. Sabi mo. Sabi mo lang, mahal ko siya. Dali lang. Dali. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Nakita ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo, kumayaway ka sa camera. Kaway, from Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba ako ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ang pangalan mo, kuya? Bonjing eh. Ano kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon alam ako? Oo, 60 na to pero parang 45, oh. Mahal ba ako nito, ma? Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakahal po ako, kaya nabubuhay ako eh. Mahal ko yung anak niyo, baka kasalan ko po. Kakasalan ko po yung anak niyo, kahit sa simbahan. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing, mahal mo din ako? Mahal na mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. May paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Tingin ka sa camera ko. Metro's #1 Love Radio. Basic! Hello there. Hi guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay,
1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this Kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, RG? Wala kaming SG, choice! go! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niya ilagay yung rice. Okay, this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Nasa container na eh! Ilalagay sa... Ilalagay na daw. container. Siguraduhin mo talaga, Tanya Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito. Girl, Okay. ito, yan. Lagay mo tayo yung rice. Dyan. Ito yung rice. Yan, tama. Lagay mo pa. Sige pa. Ibubuhos mo lahat. Sasagad ko na ba? Lagay mo lahat. Okay na. Ayun na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapon. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng onti lang talaga ko! Bukas na to? Ay, bukas na yan kasi it's already used. Anyway, Oh. Nga! Okay na yan! Okay na yan! May nalagay na. Okay. And then, ay! Babali na. Dapat pala, sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Ay! Okay, and then you... Lahat na ba? Lahat? Guys, alam mo, lahatin mo na. Wag ka pala. Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! Marana, push! Push! Some more! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More, ayan. Sige, more. Sige. Ganyan. Todo mo na yun. Sige, okay na yan. Alam mo, okay na yan. Performance level, okay. Alam mo, And More, then- hindi kita narinig, by the way, ha? Wala pala narinig. More, wait lang. Okay. May And spoon na then- naiwan sa loob. O tapos, next. Tiyag ka nga! Next is... Okay. Harap pa. Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay More. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! May ganito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa? Ito tapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, nagugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita I'm kung calm. saan yung I'm fine. edge. Okay. Hindi ko nakapa. Yes. Sige. Yan, one more. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, Tapos get one. Get one, tapos pasubo isa. Okay. Lahat nila, pour in. Lahat. Lahat talaga yan, lahat! Lahat! Sabi lahat, diba? Yan! o yung ano, do not eat. Durugin mo like Si Mama yung do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Bago mo ilagay dapat. Sabihin nun? Wait! Tanya, dyan ka lang! Marahimik! Actually, tahimik ka na. Ano na nangyayari? Okay. The other seaweed packets are behind the square bowl. May sili Tapos ka. na si Mama pang... Ito. Oh, okay. Yes. Yan. Oy, sorry guys ha. Kinamay-kamay na. Yes, like that. Ay, pwede na yan. Subo mo kay Tanya. Subo daw yung sabi ng prompter natin. Pasok mo. Maria, makinig ka. Makinig ka. Yes. So, may nahulog yung silica package. Oo. May nahulog sa loob.
Okay. So, anong gagawin Put your ko? hand down into the bowl. Tapos, sorry. Yeah. Lower, just one hand ang kailangan mo. Left hand lang. Left hand. Yan. Move it to the left, move it to the left. Lower. Sorry. No. Sige pa. Yan, down. Put it down. Yan. Bata! Yan, okay. Punta na lang sa June. Okay, stop. Mamaya na yung ginagawa. Ano na gagawin? Gutom ka na ba? Gutom naman Okay, to. what you do is, you put your left hand in the front, and then move it to the left. Left pa. Yan, kunin mo. Yan yung June. Okay. Tapos lagay ka ng onti. Get the spoon. Okay. Yan. Okay na. Sige. One more. Okay na yan. Sige, okay. Tabi mo na yan. And then, the sriracha. And then, okay. Put your head. Yan. Ay, Wag. Ito na. Okay, pwede rin naman. I mean, it's also effective. I mean, gano'ng kadami? may spout, pero okay lang rin naman. 1, 2, 3. More! One more. More! Yes! Yeah, okay na yan. Okay. Akala ko tapos na eh. Kumain na kayo kanina. Kung may sinasabi ko sa akin, hindi kita marinig. Balik tayo sa yung seaweed packets. Okay. That is right behind. Yun! Oh, I could love you so much. Tapos, gagawin na nating seaweed wrap. Okay. Hindi ba? Dudurugin na naman. Okay, Dudurugin na naman? pang garnish. Okay. Yeah, kunin mo lahat. Durugin mo. Madumi ng kamay mo. Huwag ka nang maarte. Yan! Oh, lakas mo na itong galit mo kay DJ Shiny. Yan. I-shoot mo sa bowl, ha? Okay, may nalaglag. Okay. Can you zoom in into this? Tingnan mo. Hindi halo. Hindi na halo, pero okay lang. It's fine. Bakit lahat Susubuan niya na ako. nilagay? Hindi ba dapat may matitira Kausa mo ba ako? Alam mo ba hindi kita naririnig? Ha? Oo. Say oo. Is she speaking to me? Because... Kasi di ba dapat may isa na pang-rap? Tapos, To your mama. di ba gaganyan? Tapos, In ano? the... Okay na to? I'm on your left. Ay! Anong lasa? Not bad, ha? Ang laki nung kay Tonya. Ang laki. Kayang-kaya ni Tonya yan. Kaya na to! Pasok mo. Isang subo. Laki, grabe. Huwag ka madumihan. May kinakain ka mas madumi dyan. And finally, ikaw. Kailangan mo rin sumubo. Yeah. Sige, Yes, dahil of course. ako gumawa nito. Dapat nga ako yung tumitikim eh. Kasi ako gumawa nito. Yung ang laki rin. Kayang-kaya ni Morena yan. Happy na ba kayo sa pinagagawa niyo sa amin? Okay, now it's time for you to take off your blindfold. Again, Jay, si songs, by the way. In fairness, sarap, kinamay. In fairness nga, oh. Kaso tingnan mo. Tingnan mo muna. Hindi nahalo. Yung iba. Finish fried up. May kasamang silikat packet pa yan kanina. Uy, not bad. Oo, ayan. Thank you for watching, everyone! Thank you! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Medyo nakaraan na rin po yung ikukwento ko. Mga ilang buwan na rin po. Okay po. So ma'am, ilang minuto lang po, mag-i-start na po tayo para sa ating programa. So, pahintay lang po ha. Oh, yes po, sure. Okay po ma'am. Kwentong pag-ibig po ba ito? Yes po. Okay ma'am. Ma'am, saan po kayo naka-base ngayon? Sa Pilipinas o sa ibang bansa po? Bali, part of Asia po. Hong Part Kong. of Asia. Ma'am? Hong Kong. Hong Kong. Tama? Yes po. Hong Kong. Gano'n na po kayo katagal dyan, ma'am? 13 years na rin po. 13 years na. Umuwi-uwi pa po ba kayo dito sa Pilipinas? Yearly po. Pero last year, 2 years na hindi ako umuwi. Last year at ngayong year na. Opo. So, ma'am, okay. Nandito na rin po si DJ Rocky Tera, ma'am, ha? Nandito na rin po. Last dude na song. Ilang minuto pa yan? Mga ano pa, dude? Mga 3 minutes. Gulo ng buhok ko, ha? Dapat pala magpagupit ako, eh, oh. Ma'am, so standby lang po tayo, ha? Yes po. Maraming salamat po, ma'am. Ulitin ko lang po, ako po si DJ Titangelo at kasama po natin si DJ Rocky Tera. Okay po? Okay po, ma'am? Yes po. Okay. Ma'am, umihina po yung audio ninyo, ma'am. Naka-loudspeaker po ba kayo? Naka-earphone po ba kayo, ma'am? Or hawak nyo lang po yung phone ninyo? Hindi po. Nasa tenga ko po yung yung cellphone. Sadyang humihina lang po talaga yung signal Baka ninyo yung, dyan, ma'am, no? baka yung signal po. Nasaan po ba kayo, ma'am, ngayon ng parte ng bahay ninyo, ma'am? Nasa kwarto ko po. Bali, nag-work po ako ng Hong Kong bilang DH. So, may sarili po akong kwarto. Medyo malayo nga lang yung wifi. Kaya po pala, ma'am. Nagkataon naman po na wala akong data, kaya naki-wifi ako. Opo, ma'am. Naway, ganyan, ma'am. Okay na po yung signal niya na ganyan. Sana hindi po kayo mawala mamaya, ha? Sana nga po. Okay po, ma'am. Maraming salamat po.
Pa-wait lang po, ma'am. Yes po, no problem. Dude. Wait lang po, ma'am, ha? Yes po, walang problema po. Thank you. Maghihintay po ako. Sige po, ma'am. Waiting for Ay, grabe. Ang bilis ng pagsasamgyup. Nailabas agad. Hi, guys! Grabe. Alam mo, dude, na-conquer ko yun kahit ang lamig. Ay, eto dude sa'yo. Dude. Di, ako na, dude, ako na. Thanks, dude. Grabe, success. Doon ako sa kabila. Doon ako sa dulu-duluhan pa. Ang lalayo ng mga pinagbabaan namin. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio, kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. At kasama nyo rin ang inyong Basa Princess DJ Rakitera. And welcome to the program Top Secrets. Ito po ang programang hindi kahuhusgahan. Bagkos ikay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. And welcome na po natin ngayon ang ating top secret sharer na nasa kabilang linya. Hello po, magandang gabi. Hi po, good evening. Hello po ma'am, ano pong pwede naming itawag sa'yo? Tawagin niyo na lang po akong Gabriela. Gabriela. Palaban. Gabriela, tama po? Yes po, tama. Ilan taon na po kayo, Miss Gabriela? 39 po. 39. Sang lupalop naman po kayo galing, ma'am? Currently po, nasa Hong Kong po ako. Nasa Hong Kong. Ano po ang trabaho natin sa Hong Kong? Bilang DH po. DH. For 13 years. 13 years po, tama? Yes po. Alright, di na po kami magpapaligoy-ligoy pa dito ni Titangelo. Miss Gabriela, 39 from Hong Kong. Ano ang top secret mo? Naghanap po ako ng parang panakip butas po.
Pwede niyo po bang ulitin yung sinabi niyo sa amin? Naghanap po ako ng panakip butas po. Naghanap Wala. ka ng panakip butas. Tama po ba kami ng pagkakarinig? Yes po. Sige po, kwentuhan niyo po kami at bakit po kayo naganap ng panakip butas? Po, bale, nung nandito ako sa Hong Kong, nagkaroon po ako ng ng long distance relationship. So about 13 years ago na rin. So nag-end last year. So 13 years na long distance. Kaya yun, nagharap ng dahil sobrang na yung siguro sa sobrang tagal ng long distance, naging toxic. Hanggang napagod na. Both side, napagod na. Yeah. Dahil broken hearted, naghanap po ako ng panagpas para malagpasan ko yung hirap ng mag-move on. Parang ganun po. Gabriela, medyo nawawala-wala lang yung signal mo, no? Pero just to recap or para mas maintindihan ng mga kabisyo natin yung mga nasabi mo kanina, tama ba kami ng pagkakarinig o pagkakaintindi na meron kang ka-LDR? Yes po. Tapos naging toxic na yung relationship ninyo? Yes po. Tapos, naghiwalay ba kayo o hindi? Naghiwalay na po, last year lang din. Okay, naghiwalay kayo hanggang sa broken-hearted ka, naghanap ka ng panakip butas. Tama? Yes po, tama. So may nahanap ka ba na panakip butas? Saan mo naman nahanap tong panakip butas na to? Bale, kasi one of my friend na nagsabi po na, bakit di mo i-try ang mag-ano ng dating apps? Sa akin naman na sobrang sa akin na nung yung relationship ko na yun, sobrang loyal ko. Wala akong experience na kahit nakikipag-usap sa ibang guys, mga gano'n. Tapos sabi niya, try mo makipag-usap sa ibang mga guys para makapag-move on ka ng mabilis. Ayun nga po, nag-try ako. Nag-download ka ng app. Color blue o color yellow? Siya yung nung una, yung violet siya. Ewan ko kung alam niyo po yun. Yung violet. Parang purple, dark purple. Tapos may nahanap ako doon na isa. Opo. Pero kung babalikan natin yung story ng about ng relasyon namin noon. Kasi maraming nagsasabi na buti na kaya nyo ng 13 years ng long distance relationship. So maraming humahanga doon. Halos walang nagtatagal nga daw po ng ganong katagal. Mag-asawa nga. Paabot lang ng ilang years, tapos maghihiwalay na rin. Sorry, Ayun ma'am. nga po. Sorry, ma'am. Medyo nawawala po yung signal ninyo. Ang sabi niyo po ay tinatanong kayo ng mga kakilala mo na buti umabot kayo ng 13 years. Tama ba ako? Yes po. 13 years na mag-asawa o Long distance lang. Parang LDR. boyfriend lang po. Okay. LDR na boyfriend lang po. Kumbaga, kinukumpara ninyo yung iba nga na mag-asawa naghihiwalay kahit magkasama kayo pa kaya na 13 years. Buti na tsagaan. Yes po. Ganon ang sinasabi nila. Yes Okay. po. Anong sagot niya, ma'am? Sabi ko, nasa dalawang taong magkarelasyon naman kung paano nila dadalhin yung relasyon nila at saka yung tiwala ng bawat isa. Kaso nga lang, yung umabot kami ng yung pang 13 years namin, doon kami nagkaroon ng problema. Sobrang, kasi nasa Saudi din siya, tapos nasa Hong Kong ako. Nagkaroon ng maraming mga problema na nagkaroon, parang mga third party, mga ganyan. Pero siya kasi dinideny niya, kahit yung babae nang nagchat-chat sa akin, dinideny niya pa rin. So hanggang napagod din ako na tumatanggap ng explanation niya na hindi naman valid yung mga reason niya. Ganun. Tapos, yun nga po. Wala. Tapos ngayon lang, na-surprise ako.
Ngayon, siguro nagparamdam sa kanya ng mag-ano ako dito sa ano, mag-share ako ng story. Natanggap ko ng ano, patanggap ako ng chat niya sa hi po. Ibig sabihin. So, Pero parang ano sandali na, lang, Gabriela. Tama ba kami ng pagkakaintindi? Biglang nag-chat itong ex-boyfriend mo? yes po, ngayon lang, mga 15 minutes ago. Siguro nagparamdam sa kanya yung ano, yung tungkol dito sa ano, sa pag-share ko ng yung parang ganun. Palagay mo parang nakaramdam siya na magbabahagi ka ng top secret mo, ganun ba? Siguro po. Ba't nanonood at nakikinig ba siya sa amin? Wala akong idea, baka hindi po. Hindi naman mahilig yun. Oo. Mhm. Okay. So, ang tanong namin, re-replyan mo ba yung hi po niya? Ay, hindi po kasi minsan nag-chat din siya pero sinisin ko na parang nawalan na ako ng Gana. dati mahal na mahal ko pero nung mula nung nasira na yung tiwala ko sa kanya parang nawala na. Mhm. Okay. Sinusubukan talaga naming intindihin tong kinukwento mo sa amin, Gabriela. No? Sana makahanap ka ng posisyon mo na malinaw talaga yung signal mo nang sa gayon mas maunawaan ka pa namin. Anyway, dun sa parte na kinukwento mo sa amin na humanap ka ng panakiputas kasi yun talaga yung top secret mo. No? O baka may iba ka bang dahilan kung bakit ka tumawag sa amin? O eto bang... Ayun nga po. Aha. Yung top secret ko po. Yun nga, kahit yung mga kaibigan ko, wala silang passion po ngayon. Parang naiya ako. Ma'am, I-share pasensya na sa po kanya. kayo, Ma'am Gabriela. Medyo talaga lubog yung boses ninyo at hindi namin maintindihan. Kahit po on air, di po talaga malinaw yung mga binabanggit ninyo. Ngayon na talaga siya signal. Hello, Miss Gabriela? Hello po. Ayun. Mahina siguro talaga yung signal ko. Sorry po. Ayan. Actually, ito, sa pagkakataong to, okay yung signal mo eh. So, bibigyan pa po namin ikaw ng pagkakataon para ma-express tong nararamdaman nyo at ikinukwento ninyo, no? Pero once na marinig po namin na hindi na talaga kakayanin, pasensya na po, no? Kailangan po natin humanap ulit ng magandang pwesto, tsaka ka na lang po namin babalikan kapag maayos na po yung signal mo. Siguro kailangan ko pong magkaroon ng data para mas malakas. Yung signal ko kasi minsan dito yung wifi mahina sa call. Oo naman. Kasi kapag marami nang gumagamit ng wifi talaga, minsan nag-overload na eh. Anyway, so meron kang nakilala through a dating app. Yes po. Ano tong lalaki na to? Pinoy? Ano po? Chinese. Chinese. Okay. Yes po. Etong Chinese na to, masarap ba kausap? Magaan? Ano naman to? Doon gumaan yung loob ko. Yung, ano ko yung kagagaling mo sana sa broken hearted ka. Tapos, bigla kong nakahanap ng isang taong, parang kasama mong nagdadala o kaya, paano ba yun ipaliwanag yung doon mo lahat yung sarili mo sa kanya na willing siya makinig sa mga problema mo, kung ano yung mga daladala mo sa buhay, yung mga daladala mong bigat sa handa siyang nakinig sa mga Parang shoulder to cry on. Yes. Shoulder to lean on. Ganon. Yes. Okay. Pero nung una na yan, sabi ko nga yung dating apps na purple ang kulay, may nakilala din ako doon. Pero siguro hindi kami compatible. Hindi kami tumagal. Parang mga 4 months lang. Yun na, lalo lang na broken hearted. Bakit ka lalo na broken hearted? Yun nga po. Yung unti-unting nahuhulog yung loob mo sa kanya. Tapos bigla lang din na parang mararamdaman mo naman kung siya na. So, parang nalalamig, ganon. Oo, kasi sa una lang naman, yung parang hindi siya inconsistent. Hindi siya consistent. Yes. Lulubog Parang lilitaw. lulubog lilitaw. Pero yung isa ngayon, okay naman siya.
Masaya Kaso nga naman. Opo. Ano po? Hindi ko nakikita ko ano. At talagang hindi na natin narinig ang ating top secret sharer. Tuluyan na siyang nawalan ng signal. Hello, Gabriela. What's up, Gabriela? What's up, Gabriela? La, la. Sayang, no? Kaya nga eh. Yung mga ganito pagkakataon, sayang. Mm-mm. Nasagod ka na. Hindi ba nagandaan yung sayang? Oo, isa talaga sa mga dapat ninyong siguruhin kapag kayo po itatawag sa ating programa, maayos po ang inyong signal, no? Good evening po. Hello po, good evening. Ay, bago na to. Bago na Hindi to. na to si Gabriela. Yes. Hello, ma'am. Magandang gabi. Ano pong pwede namin itawag sa iyo? Mikay po. Mikay. Mikay, ilang taong ka na? 25 po. 25. Sang lupalop ka naman galing, Mikay? Pwede natin sabihin sa Asia na lang po. Asia. Grabe naman. Sobrang generic ng Asia. Alright. Mikay, hindi na kami magpapaligoy-ligoy pa rito. No? Mikay, 25 from Asia. Ano ang top secret mo? Top secret ko po is may naging karelasyon po ako, 3 years. Tapos umaasa po siya sa akin lahat. May karelasyon ka, 3 years, tama ba kami ng pagkakarinig? Yes po. Tapos inaasa niya sa'yo lahat, tama ba? Yes po. Okay, pwede mo bang i-explica sa amin kung paano nagsimula ang inyong love story at paano mo nasabing inaasa niya sa'yo lahat? Kumbaga po, kahit load niya, yung mga pang-bisyo niya, kumbaga hindi naman siya nagsasabi sa akin na bigyan mo kong ganito, yung parang minsan parang nagpaparinig lang siya. Yung parang, Indirect, no? oo, yung ang sakit ng likod ko, parang kailangan ko yatang hindi na mag-commute papuntang opisina, parang kailangan ko ng motor, ganun. Tapos bibilan mo na ng motor, ganun ba? Parang ganun po. Ay! Kabisado mo, J. Rocky, Kaya Syempre, nga eh. iba talaga pag na-experience mo. De, charot lang. Okay, sige, Mikay. Paano muna, bago natin alamin kung ano itong mga pinakamatitinding naibigay mo sa kanya, gusto muna namin malaman kung bakit ka napasagot nitong lalaking to. Anong meron dito sa lalaking to? Hindi, parang binibigay niya sa akin yung oras niya. Nung dati, nung mga bago pa lang kami, parang halos lahat umiikot yung mundo niya. Parang yung hinahanap ko kasi yung mahalin ako. Saan mo ba siya nakilala? Ano po, kaklase ko po siya dati. Hindi naman siya gwapo, pero parang tama lang din naman yung mukha niya. Parang ganun. Tamang mukha, hindi pogi, pero talagang pakiramdam mo, ikaw ang Disney princess ng buhay niya, ganun ba? Opo, parang ganyan. Nung umpisa. Nung umpisa. Pero Okay. nung nag-isang taon, lumigpas nung isang taon, nag-iba na. So, paano yung mga pagkakataon na masasabi mong nag-iba na? Yung tatawag ako sa kanya, hindi na siya sumasagot. Tapos tatawag lang siya sa akin pag may kailangan siya. Pag yung mga barkada niya, yung kasama niya, hindi niya ako sinasagot. Pero pag yung time na walang-wala siya, tatawag siya sa akin, maglalambing siya sa akin, parang ganun. Ano bang klaseng relasyon yung meron kayo, Mikay? Nagkikita ba kayo madalas? O you guys are in an LDR type of relationship? LDR po. Every year po ako umuwi. Kasi nga taga-Asia. Tapos, nagkikita kayo every year kasi umuwi ka ng Pilipinas. Yes po. Mikay, gusto namin malaman, paano yung mga lambing niya, Mikay, na sinasabi sa'yo kapag tumatawag siya? Paano yung mga parinig niya? Sige nga, sampulan mo kami. Paano sabihin? Love,
saan ka? Ba't hindi ka na nagpaparamdam? Parang ganun. Kasi hindi na rin ako nagpaparamdam sa kanya pag hindi na siya nagpaparamdam sa akin. Ano next yun? Yung pag hindi ka nagpaparamdam. Tapos sabi ko, busy lang ako. Naghanap ako ng alibay kasi parang nasa isip ko kasi na parang iba na to ah. Parang baka parang na-scam ata ako, Hindi, sabi ko pero ganun. yung mga una-una muna, bago yung naramdaman mong nai-scam ka, yung mga una, syempre, todo bigay ka eh. Oo eh. Nandun, Hindi naman kumbaga todo bigay. paano? Parang minsan lang pag kasi hindi naman kami Ay, nawawala rin yata yung signal ni Mikay. Mikay, sana naman. Hindi mawala ang iyong signal. Mukhang ilongga itong Oo. kasama natin. Huwag niyong ginagalit ang mga ilongga. Sama magalit yan. Kahit na pagkalambing-lambing ng mga yan. Pag yan nagalit. Mahina connection ng mga ngayon natin, caller natin. Kaya nga eh, para makakailang callers ba tayo ngayong gabi bago natin talaga ma-stabilize ang mga signal nila, no? Mikay, nandiyan ka pa ba? Nawala si Mikay. Nawala. Oh, nawala si Gabriela, nawala si Mikay. Baka may susunod pa pong tatawag dyan, no? Pero mga kabisyo, bago ang lahat, muli muna kami magbabalik. Pakinggan na muna natin ang witty ni TJ Monterde na hanggang dito na lang. Hello po. Hello po. Good evening. Hello, ma'am. Hello. Hello, good evening. Kamusta po? Hello po. Hello, ma'am. Good evening. Kamusta po kayo? Hello, ma'am. Good evening. Kamusta po kayo? Nagluloko yata yung ano. Hello, ma'am. Good evening. Hello po. Kamusta po kayo? Okay lang. Ma'am, sa pagkakataon na to, gusto ko lang pong i-remind muna sa inyo na maaari po ba na lumapit kayo sa pinakamagandang signal ng ng lugar ninyo ngayon para po hindi po maputol yung call dahil nagloloko po yata yung Viber natin dahil 2 call na po Okay. naputol. Okay po. Ma'am, familiar po ba kayo sa aming programa? Yes po. Okay po, ma'am. Hello po. Malinaw po. Yes, ma'am. Malinaw po. Kasama niyo po pala si DJ Titangelo at DJ Raketera ngayong oras na ito, ma'am. Yes po. Bali po, ma'am, pwede po kayo gumawa ng ibang pangalan, edad, at lokasyon po para po maprotektahan natin ang inyong identity po. Okay po? Okay po. Maraming salamat, ma'am. So, standby lang po tayo, ma'am. Ilang minuto, mag-i-start na po tayo, ha? Yes Okay. po. Tungkol po ba sa pag-ibig itong ibabahagi ninyo, ma'am? Actually, yes. Yeah, hindi naman, hindi siya, ewan ko, basta complicated siya. Uy, complicated. Okay, sige ma'am, standby na lang po tayo, no? Pag tinanong po namin kayo mamaya, ano ang top secret mo, diretsahan po tayo, wala nang paligoy-ligoy pa. Feel free to express your emotions, ma'am, ha? Okay. Apo, wala na lang pong murahan, wala na lang pong bad words, ha, ma'am? Okay. Thank you. Grabe yung ilong ko, parang congested. Di pa ako naka-record. Sana nag-record na lang ako kanina. Ay, di rin pala ako maka-record. Kasi pumunta ako ng banyo. Bukas record ako, ha? Kahit Kim Chino na lang ako mag-record. Okay, Maratoni. Aagahan mo. Oh, dude, parang hindi ka ano. Ma'am, standby lang, ma'am, ha? Okay. Nasaan ka po ngayon, ma'am?
Nasa labas. Nasa labas ng bahay. Nasa labas ka, Kasi okay lang kasi malapit lang naman. Medyo mahina kasi yung signal pag nasa loob ako. Hindi naman po bang mahirap dyan? Baka ma'am, anong nangyari sa inyo? Ay, hindi naman. Kilala naman ako dito. Wow, kilala. Okay. Ano pinagkakabala mo sa buhay mo, ma'am? Working student. Working student. Graduating na. Yeah. Ngayong May. Madalas po ba kayo nakikinig sa programa, ma'am? O bago-bago lang po kayo, ma'am? Matagal na po. Mga Wow. 5 years, 6 years na po ata. Tagal na, si Rocky pa listener. lang. Grabe, ma'am. Si DJ Rocky pa lang. So, ngayon lang kayo naglakas ng loob, ma'am, na magbahagi ng inyong kwento? Ngayon lang ako naka-encounter ng medyo conflict talaga. Okay, ma'am. Heart, ma'am. Anong pakiramdam, ma'am, na dating nakikinig ka lang kay J. Rocky sa mga kwento dito at ngayon ikaw naman yung tatawag, ma'am? Kinakabahan ako. Kasi hindi ko kasi alam kung baka i-judge ako eh. Wala pong ganun dito. Wala pong attorney dito at wala pong judge. Walang attorney. Opo. Kami po'y lang. Mga DJ, simpleng mamamayang Pilipino na magiging kaibigan mo. Hello, ma'am? Apo. Sige, ma'am. Standby na po tayo, ha? Ere na po tayo. Kung kinakabahan, okay lang po. Pero sana po matulungan namin kayo na ma-express nyo po yung talagang bigat ng nararamdaman mo para mapagaan natin yung bigat ng nararamdaman mo. Thank you po. Kasi medyo lang talaga eh. Medyo magulo lang yung hindi ko siya talaga mag-gets. Sige po. Okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Mga kabisyo, muli po kami nagbabalik sa ating programa sa 90.7 Love Radio. Kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At kasama mo rin ang inyong Basa Princess, DJ Rocky Tera. And once again, this is Top Secrets. Meron na po tayong Top Secret sharer sa kabilang linya na proven and tested ang ating internet connection. Hello, ma'am. Magandang gabi. Hello po. Good evening. Ano po pwede namin itawag sa'yo? Yuri. Yuri. Ilan taon na po Yes, kayo? 26. 26. Ang lupalop ka naman galing, Yuri. Rizal. Rizal. Alright, Yuri, hindi na kayo magpapaligoy-ligoy pa. Yuri, 26 from Rizal. Ano ang top secret mo? Nagkaroon ako ng affair sa lately ko lang nakilala. Nagkaroon ka ng affair sa isang taong lately mo lang nakilala. Tama ba kami ng pagkakarinig? Yes po. Kwentuhan mo naman kami. Actually, 6 months, may 6 months boyfriend ako. Tapos, kasi siya, parang wala siyang direction sa buhay niya, wala siyang pangarap. Hanggang sa nanawa ako sa kanya na intindihin siya. Then, may nakilala ako. Kasi move it. Kasi based sa work ko na rin kasi kasi ako, massage therapist ako. Working student, nag-aaral sa umaga, tapos therapist sa gabi. Tapos, sa trabaho ko kasi, move it lagi yung move it lagi yung sinasakyan namin back and forth. Through client to client, tapos house to house. May nakilala ako. Actually, marami ako nakikilala. Bukod tangi siya ang nakilala ko that time. Ang bait niya. Well,
Actually wala, hindi ko alam kasi kung anong meron ngayon. Pero nagkikita kasi kami without knowing kung anong label ang meron kami. Pero hiwalay na ako dun sa 6 months kong boyfriend. Pero, nung nakilala mo, itong si Move It Rider, kayo pa nung boyfriend mo. Yes. Yes. Tapos ngayon, hiwalay na kayo ni boyfriend. Pero, nagkikita pa rin kayo ni Move It Rider. Nagkakausap, nakikita pa din. Sumasakay ka pa rin sa kanya. Yes. Sumasakay ng literal? Yes. Anong itsura nito ni Move It Rider? Matangkad. Maputi. Mistiso. Uy, pogi. Pwede mo bang i-describe din sa amin, Yuri, kung anong itsura mo? Matangkad din. Chubby. Baby face. Baby face? Pretty rin. Oo, pretty din. Ayun. Pretty, tapos pogi. Parang ang gandang kombinasyon. Ganun ba? So, anong status yung dalawa? Hindi ko rin alam. Opo, hindi ko nga alam. Hindi mo alam. Pero nung tinapos mo yung relationship ninyo ng ex mo, buong-buo yung desisyon mo na ayaw ko na rito. Kasi ano na eh. Paano ba? Kasi ano na eh, nag-fade na yung love. Yung dati. Kasi pinagtanggol ko siya sa lahat eh. Tapos may dumating yung times na napagod na ako kaintindi sa kanya. Tapos hanggang sa yun, may nakilala ko. Hindi ko alam kung naging way siya para makapag-decide ako o para ko mawala. Hindi ko rin kasi alam kung ano talaga yung naging... Basta, nung time na nakilala ko yung isa, yung Fit Rider is, tsaka lang ako nakapag-decide na mawala talaga. Tapos ngayon naman, hindi rin naman ako sure kung sigurado ko dun sa nararamdaman o sa pinapakita sa akin ng isa. Kasi minsan parang lulubog lilitaw yung isa eh. Lulubog Tapos- lilitaw itong si Move It Rider. I mean, hindi na, ano kasi siya, VA na siya ngayon eh. So yung, ano niya, yung environment ng work niya is panggabi na. Pero hindi na siya nag-ride. Nag-ride pa rin siya, pero minsan pagsusunduin niya na lang ako. Yuri, may tanong lang ako. Yes. Ito bang nakilala mong Move It driver na to? Umpisahan natin. Backtrack muna tayo. Bago tayo tumungo doon sa pagiging VA niya. Nung una nagkakilala kayo, sino nagyaya sa inyo na lumabas kayo? Ikaw o siya? Siya. Anong sabi niya sa'yo? Hindi, actually nun, kasi nung time na yon is, hinatid niya lang ako dun sa bahay ng client ko. Tapos, after hiningi niya yung number ko kasi, tapos, edi binigay ko rin. Syunga, diba? Tapos, mag-uusap na kami. Tapos, one time, hindi ko alam kung organic na pagkikita yun. Kasi, sumunod na, lumipas na ng isang araw, naibok ulit siya nung amo ko. Siya ulit ang naging rider ko. Okay, di natuwa ka. Kinilig ka. Uy! Tadhana! Tapos, ayun na. Tapos din, after nun, nang nagkita kami ulit, tapos nagulat ako, sabi ko, ikaw ulit. Sabi niya, opo mama, ako ulit, gumanon siya. Tapos after nun, yun na yun. Nung after niya ako ihatid ulit sa client ko, nag-insist siya, sabi niya sa akin. Sabi niya, anong oras ka kaya matatapos sa last client mo? Gusto mo sundin kita? Sinundo At ka? napaisip, sinundo niya ako nun. Parang mga 12 midnight na yun. Pagkatapos sumundo, pumunta kayo sa ibang lugar.
Oo, pumunta kami sa Ebenezer. That time ba, Yuri, in relationship ka dun sa kinukwento mo kanina? Complicated na. Complicated pa lang. Ibig sabihin, nasa relasyon ka pa rin. Oo, pero hindi na kami ganun na nag-uusap. Oo yung nga, isa, yes or no lang, yung Yuri. 6 months. Nasa Yes. relasyon ka pa rin. Okay. Yes, yes. So, nagkaroon kayo ng relasyon na hindi mo alam yung label neto ni Move It Driver pero may nangyayari sa inyo. Yes. Gaano katagal na kayo nito ni Move It na naging VA? Hindi, actually, wala pa nga. I think nagpo 1 month pa lang kami magkakilala at nag-uusap ganun. Mhm. Anong state ngayon ng puso mo at ng isip mo? Magulo eh. Kasi nagtatalo na yung isip tsaka yung puso ko kung alin ba yung tama dun. Alin ba yung Pero, tama na magstay ka o bitawan mo na to? Hindi ko kasi sure kung may nararamdaman ba ako dun sa bago kong nakilala o ano lang, bugso lang ng damdamin. Kumbaga kung na-excite ka lang ba? Oo. Pero may Ako mas na-excite. may mas gusto kaming itanong sa iyo kasi parang gusto naming mabigyan din ng kaliwanagan, 'di ba? Itong kinukwento mo sa amin. Sigurado ka ba na itong si Move It Rider ay single? Yes po. Paano mo nasabing single siya? Kasi napakilala niya po ako sa ate niya. Sigurado ka bang ate niya yun? Yes po. Bakit sa ate lang? Hindi kasi yung parents niya is nasa probinsya pa. Ay, yung ate niya lang ang kasama niya rito. So, sa'yo ba, palagay mo, kung ipinakilala ka na sa ate, ibig sabihin, sigurado ka na ikaw lang yung ipinakilala at single itong lalaking to? At yun pa nga, kasi nga, hindi ko na ikwento is kakahiwalay na lang din pala. Kaya medyo naguguluhan pala ako. Kasi kakahiwalay na lang, parang 2 months. 2 months pa lang silang hiwalay. Kaya hindi ko alam kung kaya nga nasabi ko na hindi ko alam kung ano ba yung sitwasyon. Like, okay naman kami, nag-uusap naman kami. Nagkikita, pero hindi ko kasi alam kung kung lahat ba yun is totoo o hindi. Kasi wala namang assurance. Yes, wala kasing Na assurance. ibinibigay sa'yo itong lalaking to. Wala siyang assurance. I mean, hindi siya nanliligaw. Pinakilala niya lang ako sa ate niya as a friend niya, pero hindi ko kasi alam kung anong meron sa amin. Kaya nga nagulat ako kasi pinakilala niya ako. Kumbaga, lahat ng ginagawa ng mag-partner or mag-jowa, halos ginagawa nyo na. Pero wala lang kayong label, ganun ba? Ganun nga. Binibigay mo yung sarili mo sa lalaking to, pero hindi malinaw kung kayo o hindi. Ganun nga. Nag-uusap pa rin ba kayo sa pagkakataong to? Yes, nag-uusap pa kami. Okay. Anong balak mo? Wala ko siyang tanongin sana ako. Anong meron? Kung ano nga ba? Kung ano yung sa amin. Kasi syempre, nagagawa na namin yung mga ginagawa na mag-partner talaga. Nang wala kami label. Gusto ko lang itanong sana sa kanya kung may patutunguhan ba yun or kailangan namin itigil. Paano kapag ang sagot niya lang sa'yo ay, masaya naman tayo. Let's keep it this way, ganun. Ganito lang tayo. Anong gagawin mo? Hindi ko alam. Nilalamig niya yung kamay ko.
Pero handa ka ba sa posibilidad na ganun nga yung sasabihin niya? Hindi. Hindi ko sure. Ano yung ina-expect mong sasagutin niya kung sakaling tanungin mo siya sa tanong na yon? Na mag-improve. Na, Yun oo, sana. maging tayo na ganun. Oo. Palagay mo mangyayari yun? Ano pa? Palagay mo ba mangyayari yun? Hindi ko kasi sure kasi hindi consistent yung parang mixed signals yung nangyayari kasi. Gusto mo tawagan natin ngayon? Ala. Add call natin dito. Tanong natin, ano bang status nyo? Ganun. Nasa nasa trabaho na siya ngayon Nasa... Actually, panggabi kasi siya 8 to 5. Hindi ba, wala ba siyang break? Mamaya pa ata. Mamaya pa. Willing naman kami yung mag-antay kahit alas 3 na umaga. Charot lang, charot lang. So, etong pagtawag mo sa amin ay basically gusto mo lang magbahagi talaga nitong current situation mo na naguguluhan ka ngayon. May gusto ka ba itanong sa amin o may gusto ka pa bang sabihin ngayon? Sa tingin niyo po ba tama pa? Ay, sa totoo. Tama pa ba? Sa totoo lang, Yuri, eto kami dito sa programang to, hindi na kami nagbibigay talaga ng payo. May bayad na kapag meron talagang nangihingi ng payo. De, charot lang, Darot. De, biro lang. O, siguro, mabibigyan ka namin ng aming insights, no? Tungkol sa katanungan mo na yan. Pero syempre, it's up to you kung ano talaga yung desisyong gagawin mo sa buhay mo. So, ano ulit ng tanong mo? Kung tama pa ba? I mean, tama ba na nag-expect ako without knowing kung ano ba talaga yung totoo niyang nararamdaman? Tama ba? Ayaw namin i-invalidate syempre yung feelings na nararamdaman mo. Tama ba na nag-expect ka na yan yung na magiging okay yung sagot niya, na magiging kayo? Pag sinabi namin ditong mali na mag-expect ka, edi na-invalidate na yung feelings mo. Kasi nakadepende din naman yan doon sa pinapakita ng lalaki. Siguro ang mas magandang tanong is that, deserve mo ba yung ganyang klaseng treatment mula sa isang lalaki? Deserve ko ba to? Sa tingin nyo? Palagay mo, pag magre-reflect ka din sa ganun, deserve ko ba to? Yung papaisipin ako nitong lalaking to? Kung kami o hindi. Kung sasakay ba ako ng bangka at magsasagwan siya, pupunta kami sa direksyon na kung saan man. Kasi ngayon, parang walang direksyon, diba? Ni pagsakay sa bangka, hindi mo magawa. Kasi nga, hindi ka sigurado kung lulutang kayo pareho o malulunod ka lang. Parang yun nga po yun. Parang nalulunod na ako kakaisip. Mamaya mapapakinggan natin yung thoughts si Titangelo kasi lalaki siya. Ay may sasabihin talaga siya dito. Pero ako, coming from an experience na may isang lalaki na back in 2000 something in my life. Ito personal experience ko na to at ibabahagi ko to sa iyo, no. Na kaya hindi ako nakibo eh. Alam ko marami kang experience na ganito. Na pinaisip niya ako kung kami o hindi. Ganun yung level. Pinag-isip niya ako kung kami o hindi. Ano ba talaga tayo? Ano ba talaga tayo? Ganun yung level. Oo. Although wala akong single ako. Oo. Alam ko din namang single siya. Pero hindi niya ako mabigyan ng label. Syempre, tinanong ko na siya. Ginagawa na natin to pareho. I mean, lumalabas kami, nagde-date kami.
Pero bakit? Bakit wala pa rin tayong label? Hindi ko pa rin maipakilala na jowa kita, jowa mo ko. Nakilala ka na nga ng nanay ko eh. Pumunta ka na nga ng bahay namin eh. Ganon. Pero, hindi pa rin ako na ipapakilala sa side niya, sa pamilya niya. Nakilala ko yung mga barkada niya pero hindi sapat yun. Hindi porke nakilala mo yung barkada ng lalaki o nung kapatid niya, cousin niya, ibig sabihin nun malinis yung record single hindi guaranteed yun. Tama. So, ang ginawa ko nun, nagbigay ako ng ultimatum. Ano ba talaga tayo? Kasi, ito na yung nararamdaman ko. Hindi na ako nai-in love sa iyo. Para bang wala akong panghahawakan sa kung anong meron na ito. Meron sa ating dalawa. Parang, inisip ko din kasi, in love pa ba ako? Nai-in love ba ako sa kanya? O parang nai-in love lang ako dun sa idea naming dalawa na magiging magkarelasyon kami? O in love lang ako dun sa idea na kinreate ko sa kanya? Yun yung ko inisip ko nun, nag-reflect ako dun. Hanggang sa umabot sa punto na ako na rin mismo yung umayaw. Bakit? Kasi hindi klaro at meron akong naalalang quote na talagang kailangan ko nung panahon yun. Alam mo kung ano yung quote na yun? God is a God of clarity. Clarity. Pag humiling ka sa Diyos, nabigyan ka ng kaliwanagan. Ibibigay niya sa iyo yan eh. So, nung time na nagdasal ako para sa kaliwanagan, gift of discernment, sa pagkakataong yun, nagulong-gulo ako, doon ko na-realize na, hindi. Hindi ito yung pinaplano ng Diyos para sa akin kasi masyadong magulo yung isip ko. Tsaka masyadong maraming bumabagabag sa akin. Hindi ako payapa. At ang lalaking tunay na mag-chase ng babae at tunay na nagmamahal, tunay na gustong kilalanin ka, pahalagahan ka, mahalin ka, aalagaan ka, magbibigayan ng plano, babakuran ka niyan. Ayaw niyan na merong lalaking umaaligid-aligid pa sa'yo. Kung pwede nga 24/7 magkasama kayo para lang kita niya na deserve mo siya. Papatunayan niyang mahal ka niya, hindi yung pag-iisipin ka. Tama. Kaya, at that moment, nag-decide ako na itigil ko na to. Hindi ko na to kakausapin pa after ng long message ko. Kasi, ang dami ko nang binigay na pagkakataon. Pero wala. So, ako, ang masasabi ko sa'yo, hanggat kaya mong tanungin kung ano ba tayo, at kung mabigyan ka niya ng sagot, dapat handa ka sa kahit ano. Kung sasabihin niya na masaya naman tayo that's bullshit. BS lang yun. Maniwala ka sa akin. Tama. Pinatatagal niya lang yung opportunity na ibinibigay mo sa kanya. Like, hello, bakit ko bibigyan ng label kung nakukuha ko naman sa'yo yung gusto ko? Galing. Tama. Totoo yun. So, ano pang ile-level up nitong relationship na to? Kasi nakukuha na ko na yung gusto ko sa'yo. So, ikaw mismo yung magsiset ng boundary para sa sarili mo. Nang sa gayon, you get what you deserve. Yun. Galing. Big check. Dude, explain mo nga yung perspective ng isang lalaki sa ganitong klaseng sitwasyon. Kasi hanggat kayo, makakabola kayo, bobola kayo eh. Totoo yan. Alam mo, Yuri, kung gusto mo nakaliwanagan, re-real talking kita na ikaw din kasi ang nagpamihasa eh. Dapat nung una pa lang na nakilala mo siya, pinaramdam mo yung worth mo sa kanya. Na hindi ka madali makuha. Hindi ka madali basta pasukin yung buhay mo. 'Di ba? Kasi nakita din ng lalaki. Ang lalaki kasi, kami mga lalaki, kapag nakita namin yung opportunity na hindi naman na namin kailangan ng label. Totoo yung sinasabi ni partner na ba't ko pa kailangan ng label? Kung nakukuha ko naman na yung gusto kong makuha.
Kami mga lalaki, Yuri, kapag gusto talaga namin yung isang tao, hindi na namin papatagalin pa. Lalagyan namin ng label yan. Kasi alam namin yung worth niya at alam ko rin yung worth ko. Bakit ko pa hahayaan na mapunta siya sa iba o makapag-isip siya na hiwalayan niya ako nang hindi ko pa siya binibigyan ng label? Bigyan ko na ng label para alam ko na meron kaming pinanghahawakan. Ang gusto niya lang kasi sa'yo is hindi talaga kayo magkaroon ng label. Ang gusto niya lang sa'yo, yung bagay na nakukuha niya sa'yo na binigay mo ng kusan loob. Diba? Kusan loob mo binigay eh. Ikaw mismo nagpapasok sa buhay ng tao na to na, o sige, tara, G tayo dyan. Tapos ngayon, sasabihin mo sa amin, naguguluhan ka. Para sa akin, yes, valid na naguguluhan ka. Pero minsan, tanungin mo rin yung sarili mo na, bakit ako naguguluhan? Nung una pa lang, hindi ko siya sinabihan na bago natin to gawin, dapat alam natin kung ano tayo. Yung mag-may label nga eh. Naloloko pa. Kayo pa na walang label, ang dali mong iwanan. Ang dali mong lokohin. Diba? Given na totoo yung sinasabi sa'yo na wala siyang asawa, bigyan natin ng benefit of the doubt yung sinasabi niya na yon. Pero, red flag para sa mga babae na hindi kayo binibigyan ng label ng isang lalaki. Ibig sabihin, hindi nila nakikita yung worth ninyo. Ibig sabihin, wala ka para sa kanya. Nakukuha niya lang yung gusto niya para sa'yo. True! Yun lang yun. And alam ko naman na maraming deserve ng tama at tapat mong pagmamahal. Siguro, Yuri, sobra ka lang talaga magmahal. Nasaktan ka doon sa sinasabi mong past relationship mo na naguguluhan kayo nyon. Diba? Kaya nga sinasabi natin, Yuri, bago tayo magmamahal at bago ko ituloy yung salita ko, pwedeng papatay yung loudspeaker po ng cellphone mo, ma'am. Hindi po ako naka-loudspeaker. Ano po ba yung nag-feedback dyan? Oo, ma'am eh. Sakit, Naririnig ma'am, din namin ni Titangelo yung mga Wala, boses hindi nga namin. po. Wala ba talaga? Hindi. Naka-earphone ka po ba, ma'am? Hindi rin po. Okay. Yun lang, ma'am. Napakasimple, ma'am. Na dapat kapag magmamahal ka, alam mo kasi hindi ka pabuo nung panahon na nag-aaway kayo at hindi kayo nagkakaintindihan nito nung ex mo eh. Is nangilala ka na naman kagad ng iba. Tapos ngayon, naguguluhan ka na naman. Paano ba naman kasi hindi mo muna pinahalagahan yung sarili mo? Hindi mo muna inalam kung paano ba magmahal muna ng sarili bago magmahal ng iba. Ngayon, nasaktan ka, naganap ka ng tingin mong magpapaligaya sa'yo, which is hindi totoo yung ganun. Hindi ligaya o saya o kukumpleto ng nawasak mong puso yung ibang tao. Walang ibang solusyon kundi ikaw lang. Sarili mo. Tignan mo, mas lalo kang na-damage ngayon sa mga naging desisyon mo. Kasi, hindi mo muna minahal yung sarili mo eh. Ang daming lalaki sa mundo na kaya kang bigyan ng assurance at label. Huwag kang magstay sa lalaki na ayaw kang bigyan ng label. Ibig sabihin, wala siyang respeto sa'yo. Yun lang yun. Nakukuha niya lang yung gusto at tinitake advantage ka niya sa kahinaan mo. Ay. Yuri, palagay mo, ano nang gagawin mo? Magtatanong. Mhm. Tanungin ko siya kung ano ba talaga.
kung meron ba o kung may patutunguhan ba. Kasi kung wala, edi tigil na. Mhm. Tawag ka sa amin kapag nalaman mo na yung sagot, ha? Isang buwan na kayo, di ba? Okay. Isang buwan na kayo? O kahit kahit message mo lang kami. Tinigil ko na po. O kung hindi mo pa tinitigil, di kahit 1 year pa. Pero kung ako partner kung ako tatanungin, tigil niya na. Tama na, Yuri. Tingin mo ba mauubos yung lalaki? O siya lang ba ang tingin mong lalaki na magpapaligaya sa buhay mo at tingin mo magmamahal sa'yo? Wala na bang ibang lalaki magmamahal sa'yo, Yuri? Marami pa naman. Kaso medyo... Masarap kasi siya, eh. Masarap ba? Charot! May darot! Masarap ang mga pagluluto. Masarap ang bawal, no? Yun nga Masarap po, pagluto. masarap yung bawal. Pero, ano lang, to be honest, Yuri, hindi na deserve ipaglaban pa yung ganitong pinapakita sa'yo. Pero dude, depende siguro sa tao talaga. Ako naman, ang nakikita ko kasi dito, may klase ng tao na kailangan talaga marinig nila dun sa tao kung oo, hindi pa rin. Bago sila talaga tuluyang bumitaw. May mga tao din naman na hindi na kailangan yung ganong klaseng confirmation bago sila bumitaw. Hindi ko sure kung alin dun si Yuri, pero mukhang magtatanong pa rin naman talaga siya. Tama ba? Opo. Kasi yun yung gusto kong marinig. Gusto kong ma-confirm kasi kung meron ba o wala. Kung may i-improve ba o wala. Kaso Yuri, pwede niya naman sabihin sa'yo na, sige, maging tayo. Pero tingin mo ba 100%? Pero dude, yun nga, pwedeng dayain ng lalaki yun eh. Yung okay, maging tayo, ganyan. Pero sana madama mo talaga, Yuri, kung ito bang lalaking to, deserve mo pa at deserve mong pag-alayan ng pagmamahal mo 100%. Ikaw din naman makapagsasabi nun kung itong lalaking to ay buo din na nagbibigay sa iyo, hindi lang sa mga panahon na masarap, maganda yung mga nangyayari sa buhay ninyo. Sana malinawan. Para makapag-decide na ulit kung ano ba talagang gagawin ko. Pero minsan alam mo rin na talaga yung sagot sa sarili mo no? Yung parang, sige, bigyan lang natin ng chance. Yung ganon, dude, no? Ayun, bigyan na natin. Nag-aantay ng validation. Oo. Hindi, may ganon talagang tao eh. Ako, masasabi kong isa ako dun sa mga taong yun. Na parang kailangan ng validation. Pero hindi, alam ko na yung sagot eh. Hindi, pero gusto ko lang talaga marinig sa'yo. Tingnan ko pa kung gaano kaka-BS kapag magsabi ka ng mga bull shakes dyan. Sige, go! Ganun, papakinggan ko pa din. Hanggang sa natututo na lang ako dun sa tao, hanggang sa parang ako na mismo ang makaka-realize sa sarili ko na ay ayoko na to. Tama na. Kasi kapag the more na pinipilit ka ng ibang tao na hindi, tigil mo na. The more na nandun pa rin yung kagustuhan mo na parang tumakbo sa kanya. May ganong tao eh. Na parang hindi matatapos yung pag-iisip mo dun sa taong yun hanggat hindi ikaw mismo yung sakit na sakit, durog na durog, wasak na wasak at parang naibigay mo na lahat. Tapos tsaka kaalis dun kasi alam mong tapos na ako sa'yo. Ganon. Opo, baka ganun po yung gusto kong maramdaman. Na siguro sa sarili ko, alam ko naman na talaga siguro yung sagot. Alam ko na kung ano yung isasagot niya. Parang gusto ko lang mismo sa kanya manggaling. Kasi parang gusto kong masaktan, gusto kong maubos, gusto kong iparamdam niya sa akin na wala talaga. Bago ko i-let go. Kasi feeling ko kasi feeling ko nahuhulog ako paunti-unti. Yuri, Yes po. sigurado ka ba na nalaman mo na ayaw niya sa'yo or ayaw niya na may label kayo? Ihinto mo? Willing naman po. Anong willing? Willing? Sorry. Ano po ulit? Kung malaman mo daw na ayaw naman niya magka-label kayo, na masaya lang siya, na ganun kayo, talaga ba daw ititigil mo? Opo, willing ako itigil. Okay.
Sabi mo, Kasi ha? nag-iintay lang naman po ako na sa kanya mismo manggaling eh. Mm. Na nawala, hanggang dun lang talaga kami na masaya lang, masarap lang ganun. Kasi siguro pag sa kanya nang galing, pag nasaktan ako, baka magiging valid na yung ano kasi sa ngayon kasi parang nabobola pa ako. I mean, yung alam mo yung yung alam ko na komplikado yung sitwasyon namin. Aware siya. Na alam ko rin na parang ganun lang talaga, na hanggang dun lang. Pero kasi yung Matagal pa yan. pinapakita niya kasi is mixed signals na po. So gusto ko lang i-validate niya na hanggang dun lang talaga kami. Tas then, tsaka ako bibitaw. Kasi baka mamaya, ano pala. Nasasaktan para sa'yo si Titan Jello. Bilang isang lalaki, nasasaktan siya para sa'yo. Pero dude talaga, iba-iba talaga yung calibration ng utak ng tao. Especially sa mga babae out there. Eh. Kumbaga may ibang babae talaga na sasabihin nila na, hindi ko kailangang antayin yung sagot niya. Dapat ako ang inaantay na sagot, 'di ba? Dito sa relasyon na ito. Dapat ako yung binibigyan ng ano. Pero ito, yung lalaki yung inaantay na sagot, 'di ba? Pwede rin kasi sabihin ng isang lalaki na, hindi, magtiwala ka muna. May ganun Narinig ko na yan! Been there, done that, Yuri. Narinig ko na yan, dude. O diba, tiwala ka muna. Huwag mo isipin yung label. Mabuti na nagkakaintindihan tayo. Ay, binola ako ng ganyan, dude. Nagantay ako mga 4 months. Diba? Pwede ngayon eh. Kasi, Yuri, bakit? May napapala pa siya sa iyo eh. Gagawa't gagawa ang isang lalaki ng paraan para mabola ka niya o mabilog ka niya. Nakapagbigay pa nga ako ng helmet nun eh. Totoo yun. Mahal na helmet, dude. 20K pa yun. Kasi ikaw, Yuri, nandun ka sa sarili mo na alam mo naman na yung tamang sagot, inihintay mo pa yung validation or yung gusto mong sagot para sa kanya. Pero hindi mo naman, sino bang taong nagsisinungaling na umamin sa pagsisinungaling? Sino bang magnanakaw na umamin na ako yung magnanakaw? Walang ganun. Walang umamin. Kaya hanggat maaari, napaka-basic ng pwedeng mangyari. Papaikutin ka lang din yan. Sasabihin lang sa inyo na nagkakaintindihan tayo, nag-e-enjoy tayo dito. Ikaw ba? Hindi ka na ba masaya sa mga nangyayari sa atin? Babalik ta rin ka pa niyan. Ikaw pa magkakamali dyan. Sasabihin mo, masaya pa rin ako. Hanggang sa mawawala na naman yung tanong mo na ano ba talaga tayo? Diba? Kasi ilang beses na kayong may nangyari sa inyo, Yuri? Sige nga. Twice. Ilan? Twice pa lang. Twice pa lang. Isang buwan na kayong magkasama, di ba? Okay. Sa una, hindi mo syempre matatanong yan. Sa pangalawang pagkakataon, Doon nga po ako napaisip. doon ka na talaga mapapaisip. At nag-iisip na rin yung lalaki na yan kung may mangyayari pa sa inyo sa pangatlong pagkakataon. Kasi bakit? Sa pangatlong pagkakataon kasi doon na magko-question. Ito na yung pangyayari na yan. Diyan na magko-question yung babae na, ano ba talaga tayo? Nang naniningil na ang isang babae sa ganung pagkakataon na, ay, teka lang. Ang dami na nangyayari sa atin. Mukhang hindi tayo nagkakaintindihan. Pero kasi may mga babae talaga na una pa lang, alam na nila na hanggang dun lang talaga sila. Oo, unless palaban ka din sa ganon. Yung G ka lang na laro-laro lang yes, to. go with the flow ka lang. Oo. Pero kasi nandito ka na sa pangalawang pagkakataon, eto totoo tong bilang na to Nung una, okay lang. Ang una nga, ang nasa isip mo niyan, Yuri, ako magsasabi sa'yo, sa unang pagkakataon na may nangyari sa inyo, ang isip mo lang yan, kung may mangyari man o iwanan niya ako, one night stand, okay lang. Ganun nga. Ganun na ganun. Sa pangalawang pagkakataon, eto na yon. Napapaisip ka na ano ba label namin? Bakit niya na naman ako niyaya at may nangyari na naman sa amin? Tapos na-fall na ako sa kanya. Totoo. Pinapaisip ka lang namin ng Yuri na mas malinaw at mas maayos. Sa pangatlong pagkakataon, Yuri, may mangyayari sa inyo. Asahan mo yan. Pero, wala kang makukuwang sagot sa kanya na ito yung label natin. Paiikutin ka pa rin yan.
alam na isang lalaki na marunong manloko kung paano magmaneho sa ganyang bagay. Actually, kung tatanungin mo talaga siya kung anong label meron tayo, kung ano ba talaga tayo, tapos sinagot niya na masaya naman tayo, o sabihin niya na, di tayo na, ganyan. Basta mararamdaman mo kung legit yun o hindi. At kung paikutin ka lang niya. Sana mag-stick ka dun sa kung ano yung instinct mo, yung gut feel mo, at yung values mo, no, na gusto mong isabuhay para sa sarili mo. Maisip mo sana yung deserve mo. Kasi we tolerate what we think we deserve. And if you think this is not the kind of relationship and the man you don't deserve, then do not tolerate it. Last, Yuri, tama si partner eh. At wag mong gagawin na ikaw mismo magtatanong sa isang lalaki na kung ano kayo. Ha? Bawal ba yun? Yun ang ayaw na ayaw. Yuri, wag mong Bawal po gagawin ba? yun. Hindi naman sa bawal. Wala naman sa libro yan na bawal eh. Pero hindi dapat sa kasal, hindi dapat tinatanong ng isang babae na Will you marry me? Oo, di ba? So sa ganun din paraan na ano ba tayo? Hayaan mo yung lalaki dapat ang mag-please sa'yo dahil babae ka eh. Dapat alam mo yung worth mo. Alam mo yung halaga mo. Yun lang, Yuri, kaya sumasama yung loob ko na bakit natin tinotolerate yung mga lalaki na kayo pa mismong mga babae na magtatanong sa kanila, dapat alam naman nila kung ano yung dapat nilang gawin. Passionate lang talaga si Jello. Diba? Naluluha na ako. Hindi mo kailangan tanong yun. Hindi mo deserve yun, Yuri, bilang isang babae. Diba? Lalo mong binababa yung level mo. Lalo mong binababa yung pagkatao mo kapag tinatanong mo yung mga lalaking walang kwenta na ano kayo. Kasi yung una pa lang, dapat sinabi niya na sa'yo na mahalaga ka sa akin. Sa unang pangyayari sa atin, dapat bigyan na natin to ng label. Dapat ganun eh. Kasi may nangyari na sa inyo eh. Pero pinaabot niya na pangalawang beses at ngayon may question na sa utak mo. Mali yun. Dapat hindi ikaw ang nagtatanong. Dapat siya ang nagsasabi sa'yo na nararamdaman niya. Yun lang yun. Babae ka. Babae ka, Yuri. Hindi dapat babae lang. Di ba? Hindi kayo ginaganon dapat mga babae. Di ba? Ibig sabihin walang bayag tong lalaki na to. Talagang ginagamit ka lang niya. Wala, naiyak na. Yun lang yun. 'Di ba? Oo, lalaki ako and been there, done that, Yuri. Kaya ako doon nasasabi kasi dami ko ng pagkakamali doon. Ginawa ko na rin yung mga pambobolang ganyan eh. Ayun naman pala. Diba? Hindi ako para magmalinis, partner eh. Kasi ayoko nang makasakit at ayoko na rin may tao na sasaktan. Pero hindi naman kasi mangyayari yun eh. Pero nandito tayo sa sitwasyon na hinihinian tayo ni Yuri na ano ba talaga ang tamang desisyon. Sana wag mo na paabutin na tanungin pa siya. Kasi lalong lalaki yung ulo nyo. Lalo makakaisip yun ng way na para mabilog ka niya. Kasi alam niya na naguguluhan ka at hindi mo alam yung halaga mo. Diba? Yun lang yun. Naiyak tuloy si Yuri. Yuri, may gusto ka pa bang sabihin? Wala na. So, anong gagawin mo ngayon? Tatanungin mo pa ba? Oo, hindi. Hindi ko sure. Siguro, mag-iisip mo na ako. Yes. Deserve mo kung ano yung pwede maging resulta sa mga desisyon mo. Pero hindi ka nga namin pinipigilan, Yuri. Alam mo, bago ka palang tumawag dito, yung tamang desisyon mo. At alam mo rin, bilang babae, kung anong halaga mo. Alam ko yan. At alam namin yan ni partner kung ano yung worth mo. Mapagmahal ka, Yuri. Sabi mo, maganda ka, matangkad ka, mapagmahal ka. May mga kaya kang ibuga. Pero buguhan mo lang talaga yung deserve mo. Alright? Thank you so much, Yuri.
Wala na siya. Mm. Wala na. Umiyak na si Yuri. Alam mo, pag naririnig ko si Titangelo na nagbibigay ng thoughts niya about it, ayaw niya lang siguro talaga na may mga masasaktan pang babae. Alam mo, dude, parang parang kumakatawan ka sa lahat ng parang siguro eto na lang yung naiisip ko about doon sa mga sinasabi mo kanina. Ayaw mo na ng babaeng mga nasasaktan. Ayaw mo ng mga babaeng nasasaktan na parang gusto mo na mapigilan sila sa isang mas malaki pang heartbreak. Totoo. Kasi pwedeng mas malaki yung maging damage sa kanila. Oo. Ako naman, dude, nangiisip ko na may iba-iba kasi yung klase ng babae. May mga babae talagang gustong durug na durug sila. Bago talaga sila makaahon sa ibang aspeto ng buhay nila o gusto nila na parang talagang maramdaman nila yung sakit. Alam mo yung feelers, yun yung tawag doon parang emotional feelers. Kumbaga gusto nila dinadama talaga yung ninanamnam yung sakit. Para talagang iba yung glow up. May ganon. Pero may mga ibang babae din naman na alam talaga nila yung sagot na kaya hindi na nila tatanungin pa. Bilib ako dun sa ganung klaseng babae. Pero bilib din ako dun sa babaeng ini-endure pa. Yung talagang palaban na humarap doon sa okay lang, bring it on. Saktan nyo pa ako ng saktan. Kahit na magmukha akong tanga, go ahead. Kasi the more na pinipigilan mo din yung ganung klaseng tao, the more na mas ginugusto nila na pumunta pa dun sa sitwasyon na yun Naalala ko yung pakiramdam na gustong-gusto ko talagang magka-label. Alam mo yung gano'n, yung parang gusto-gusto ko magka-label kami, tas tinanong ko kung ano kami, tapos hindi mabigay. Parang pagkatiwalaan mo ko, tama Yun yung mga wordings Kung ano yung binabanggit mo kanina, yun nag-flashback sa akin lahat, dude. Parang pagkatiwalaan mo ko, ganyan-ganyan. Tapos hanggang sa, dude, ako na mismo, nung nagsiself-reflect ako, doon ko na-realize na, hindi Bakit dapat ako yung tinatanong kung ano na ba tayo Tapos nag-reflect nga ako, hindi ko na to deserve. Nafo-fall out of love ako. Hindi ko na nagugustuhan tong taong pinipilit kong piliin sa buhay kasi hindi ako nakakaramdam ng talagang pagmamahal. Parang ako lang yung pumipili sa kanya na mahalin siya. Pero siya hindi niya ibinabalik sa akin. Hindi niya ako pinahahalagahan. Hindi niya pinahahalagahan at pinoprotektahan yung peace of mind ko. Kasi kung talagang may pagpapahalaga siya dun, bibigyan niya ako ng clarity. Ganun yung iniisip ko nandun hanggang sa dumating yung asawa ko. Alam mo yung asawa ko, nung dumating siya, binigyan niya ako ng clarity. So ano yun? As in, hindi niya na ako pinag-isip na gusto niya ako. Yung asawa ko, nung dumating siya sa buhay ko, as insigurado ako na gusto ako nito kasi araw-araw ba naman pinapadalhan ako ng mga pagkain dito kaya ako tumaba. Tapos araw-araw chinachat niya ako, pinaparamdam na present siya as in talagang everyday at hindi yun pumapalya. It is consistent kahit pagod. It is always present and it will give you that clarity, especially protects your peace of mind. Yun yung tamang tao. That's why I said yes. Kasi, yes, present ka Hindi niya na pinatagal, dude. As in talagang kung pwedeng bakuran na ako, bakuran talaga. Ganon yung level. Dapat. At yun ang deserve ng mga babae. Yun ang alam mo, dude, ang layo kasi hanggang diba? hanggang sa di ba? Parang akala mo yun yung tamang tao para sa yung hindi nagbibigay ng label, pero hindi. Nung dumating yung tamang tao sa buhay ko, doon ko na-realize na eto yung tamang tao kasi hindi ako pinag-isip nito. Tama. Kaya ba't pa natin dadalhin si Rocky? Si Caller. Oo. Hindi naman. Kumbaga kanya-kanya experience. Pero tama naman itong sinasabi ni Titangelo. Hanggat kaya natin siyang tanggalin doon sa posisyon na posible siyang mas makadama ng major heartbreak. Tanggalin natin siya doon. Pero kung talagang yun yung paraan para mas magising siya sa katotohanan na hindi talaga siya mahal nung lalaking yun, then minsan kailangan niyang pagdaanan talaga yun. So ako, dude, masasabi kong hindi ko na pagdaanan yun, hindi ko to masishare. At hindi ko rin mas marirealize na may tamang tao talaga para sa akin. I agree. So yun. Totoo naman, tamang tao talaga si boss. Yes. Boss, alam mo na boss pagpunta mo ng boss huwag mo kalimutan boss. Ganon. It is the clarity that gives you
That Yan. peace of mind. Yan. Anyway, maraming salamat Kabisyo sa pagtutok nyo sa amin. At maraming salamat din kasi hindi nyo kami iniwan. Pero ito talaga yun. Papasalamat kami kung sa Sabado, pupuntahan nyo kami sa Pasig City. So, April 18, alas 6 po ng gabi, Pasig City, makakasama nyo po kami. Meron po tayong libreng Zumba at libreng concert. At magaganap po yan sa Damayan Covered Court sa April 18, 4 p.m. mga kabisyo. Ayun. So, kasama po natin dyan ang Maharlika Hood, Shamrock, and Six Cycle Mind. Kasama ang Love Radio Manila DJs. Libre po ito. Libreng Zoom Olympics at hatid saya concert ng Love Radio. So, kita-kits tayo kabisyo. Once again, this is me, ang Basa Princess, DJ Rocky Tera. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailan pa bang i-memorize yan? Basic. kabisyo. Handog po namin awitin sa inyo is a beautiful song by Maki. Kailan sa oras natin ngayon na 12:21 a.m. Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!